Paano naging 300,000 ang presyo ng nobya ng tiyahin? Hindi ba napagkasunduan na bago ang 200,000? Pwede ba nating pag-usapan ulit? Walang kahit isang sentimo ang kulang at kailangan ng bahay at kotse. Isulat mo ang pangalan ng anak ko para lang sa kasal. Naubos ang buong bahay ko. Saan ko kukunin ang perang ito ulit? Hindi man lang nila naibigay kay Lily ang bride price. Huwag sayangin ang oras sa isang kawawang tao. Hindi mababawasan kahit isang sentimo ang presyo ng nobya ni Faye. Ayokong maging magkapatid. Ang biro, ako ang nagbabayad para sa'yo. Tara na. Hoy, huwag kang umalis, Lily. Pag-usapan natin ulit. Umalis ka dito. Buntong hininga. Buntong hininga. Sana may pera lang ako. Hindi dahil hindi nila ito may bibigay. At napahiya para sa bride price. Isang matinding pagnanais na yumaman ang natukoy sa ko. Matagumpay na naitali ang sistema ng propesya. Ano ito? Ang sistemang ito ay isang sistema ng propesya. Pinapayagan nito ang mga gumagamit na mahulaan ang isa tandang bawas 3 puntos. Mensahe ni Chan Hao. Ang unang propesya ay Hulyo 2. Ang Westlake Lottery Station ay alisin. Isang 1,000,000 yuan scratch-off jackpot. Hindi ba dapat Hulyo 2 ngayon? Hindi ba dapat Hulyo 2 ngayon? Pumunta sa lottery shop para mag-verify. Halika, umakyat ka at gawin mo siya. Naku, ang sama mo. Boss, bibili ako ng scratch cards. Kunin mo na lang, CJ. Isang taong makakakuha ng jackpot na 1,000,000. Dapat ito lang ang isa. Inilipat ng boss ang pera. Madaling kolektahin. Hindi rin ako nanalo. Narito ang isa pang larawan. Wala rin itong ganito. Maaaring peke ang sistema, di ba? At iba pa. 10,000, 1,000, 10,000, 10,000. Nanalo ako ng 1,000,000. Tulungan mo ako. Naku, iligtas mo ako. Iligtas mo ako ng 1,000,000. Nakakainis. Binata, ang swerte mo. Matagal ko nang pinapatakbo ang shop. Hindi ko pa nakita ang ganitong kalaking parangal. Ipagpapalit ko na ito para sa'yo. Buntong hininga, talagang kakaiba ang batang ito. Pagkatapos makuha ang premyo, magmadali sa pagkuha ng mga larawan at i-post ito sa social media. Pagkatapos ng buwis na 1,000,000 yuan, may 800,000 yuan pa rin. Ang bilis ng pagdating ng bayad. Ayos, ngayon may prophecy system na tayo. Kukunin ko ang impormasyon sa merkado ng maaga. Kung ganoon, mahirap hindi yumaman. Tapos na. Malalat ka sa trabaho. Hindi, mali ito. Kahapon, nakuha ko ang prophecy system at umaasa pa rin sa prediksyon ng sistema para bumili ng scratch-off tickets. Nanalo ng 1,000,000. Anong klaseng trabaho ang meron ako? Sa sistemang ito, hindi ba't yayaman ako kung ganoon? Hoy, system, ano ang propesya ngayon? Hulyo 4. Ipapahayag ng lumang lungsod ng Xihu ang plano ng demolisyon. Bukas na ang July 4, di ba? Bago ang pagbagsak ng lumang lungsod. Walang narinig na tunog. Karamihan sa mga lugar na iyon ay nawala na. Isang lumang komunidad na tirahan kung saan naninirahan ang mga tao. Pupunta na ako sa lumang bayan ngayon. May oras pa para bumili ng bahay. Bilisan mo at i-post ang mga set na ito. Hoy sir, maupupo po kayo. Bibili ka ng bahay ha? O paupahan ito? Plano kong bumili ng bahay sa Xihu Village. Mayroon ka bang mga rekomendasyon dito? Nagkataon, kakalabas lang nito ngayong umaga. Isang flat na presyo na 500,000. Desperadong naghihintay ang mga nagbebenta ng pera. Ito ang pinakamura. Kung sigurado kang kaya mo itong tanggapin, maaaring gawin ang paglilipat ngayon. CJ, kontrata ito. Mayroon ding impormasyon tungkol sa bahay sa loob. Tingnan muna. Sige, tapos na. Hindi mo kailangang tingnan ang bahay. Dapat kang makipag-ugnayan agad sa nagbebenta. Mas maaga, mas maganda. Mabuti, naglakas loob pa silang bumili ng mga sira-sirang bahay sa Xihu Village. Talagang hangal ang mga tao at sobra ang pera. Hoy, matandang wang, may lugar ka para magtayo ng bahay. Bilisan mo at dalhin ang titulo ng ari-arian. Pirmahan ito sa parehong araw. Hindi ko inasahan na mabibili ko ito ng ganito kadali. Naghihintay sa bahay sa mga susunod na araw. Sapat na ang pag-iba ng bahay. Tama nga, ngayong araw ginawa ko ito sa publiko. Plano ng demolisyon ng lumang lungsod. Ang apartment na binili ko kahapon. Ang kompensasyon lamang ay umampas sa 5,000,000 yuan. Talagang yumaman ako. Pero ang kompensasyon sa demolisyon ay hindi ito mabilis bumaba. Kailangan pa niyang makahanap ng paraan para kumita ng pera. Noong Hulyo 5, bumaba ang daily limit ng stock ng tomato insurance. Hindi ba ngayon yon? Pero ano ang silbi ng isang stock na bumaba ang daily limit nito? Sistema. Kailangan mong sabihin kung aling stock ang umabot sa daily limit. Ang sistemang ito ay nagbibigay nito ng random. Hindi matukoy ang nilalaman ng propesya. Hindi rin maaaring baguhin ang impormasyong ibinigay. Kalimutan mo na. Gayunpaman, itinuturing din akong mayaman. Nakatira pa rin ako sa maliit na bahay na ito. Hindi ito makatwiran. Bumili ka na ng bahay.
Hello, sir. Nandito ka ba para makita ang property? Maaari mong dalhin ang bisita upang magpahinga sandali. Kung gusto mong uminom, ako na ang kukuha. CJ, mag-inom tayo ng isang baso ng lemonade. CJ. Miss Meow, alam mo na yan. Gaano katatag ang siguro sa kamatis? Ngayon, samantalahin ang maliit na pagbaba. Dapat kang bumili ng malaking dami. Kung hindi, hintayin ang pagtaas ng presyo. Ang pagbili muli ay tiyak na magiging malaking pagkalugi. Kaya kailangan ko ba talagang mag-all-in? Hindi ito ang sinabi ng sistema. May insurance ba na bababa ang daily limit ngayon? Paano pa rin may mga tao na hangal na naniniwala? Kaligtaan mo na. Kung hindi mo dapat pakialaman, huwag kang makialam. Sa aking mga taon ng karanasan sa stock market, sa pagkakataong ito, siguradong panalo na. Maaari kang bumili ng may kumpiyansa. Lanan. Saan nang galing ang pabaya at pabaya na rookie na ito? Alam mo ang amin, gaano kahalaga ang oras? Gaya ng inaasahan, hindi ko pa rin maiwasang makialam. Isa. Sinabi ng asawa na ang stock na ito ay aabot sa daily limit. May basihan ba ito? Wala rin akong basihan. Pero maniwala ka man o hindi, nasa iyo ang desisyon. Naglakas loob kang mag-lecture sa akin dito. Alam mo kung ano ang pinupukaw mo dito. Gaano karaming pagkawala ang naidulot nito sa amin. Dahil sobrang kumpiyansa si Ginoong Zhao. Paano kung tumaya tayo? Pustahan lang kung bababa ang daily limit ng stock na ito. Sige, pustahan kita ng 2 milyon. Kaya mo ba? Sige, susunod ako. Buntong hininga. Naku. Hehe. Ikaw ay hangal na berdeng ulo. Sasabihin ko sa'yo, siguradong matatalo ka. Akin ang stock na ito. 2 buwan ko nang pinapanood. Ngayon, lumuhod ka at magmakaawa. Pwede kitang palayain. Huwag magmadali kumuha ng bala. Walang kwenta ka, nagpapanggap ka pa rin dito. At iba pa. Ang tomato insurance ay talagang bumaba ang daily limit. Paano ito posible? Paano nga ba ito bumaba sa daily limit? Kalahati ng kayamanan ko ang tinaya ko dito. Tapos na ang lahat. Bata pa si Boss Zhao. Promising at mayaman. Binigyan niya ako ng 2 milyong yuan pagkakita namin. Kaya tatanggapin ko lang ito ng may ngiti. Ikaw siguro, kasalanan mo yan. Lanan, sobra talaga ang pag-aakala ni Boss Zhao sa akin. Hindi naman ako ganoon kalaki. Kinokontrol ng enerhiya ang stock market. Mas magaling lang ang mata ko sa mundo. Mas malayo lang ang nakikita ng mga tao. Hello, ang pangalan ko ay Miaoke, Pangulo ng Miaosheng Group. Ngayon, utang ko talaga ito sa'yo. Kung hindi, akin. Hindi na mapreserba ang slush bank. Hello, ang pangalan ko ay Li Fei. Ngayon, itinuturing na akong freelancer. Ang mga pangyayari ngayon ay isang ganap na pagkakataon lamang. Ayokong panoorin ito nang walang magawa. Pinapanood lang kitang tumalon sa fire pit. Ang mga freelancer ay mukhang mabait. Hindi ba tamad lang siya na walang trabaho? Paano ako maikukumpara kay Ginoong Zhao? Pagkakita namin, binigyan niya ako ng 2 milyon. Nag-invest pa siya ng kalahati ng kanyang kayamanan. Napakatapang. Hindi talaga ako makakakompetensya. Ang dami lang talagang nawala kay Ginoong Zhao. Posible bang hindi nila makuha ang 2 milyong ito? 2 milyon lang. Ako, si Zhao Zimong, ay handang tanggapin ang pagkatalo sa isang sugal. Salamat kay Pangulong Zhao para sa 2 milyong yuan. Pabaya na baguhan, alalahanin kita. Hintayin mo lang. Sasabihin ko sa'yo, hindi pa tayo tapos. Lifi, hindi mo dapat nasaktan si Zhao Zining. Ang pamilya Zhao ay may mataas na posisyon sa lungsod ng Xihong, pero nagsimula ang insidenteng ito dahil sa akin. Kung sakaling magkaroon ka ng problema sa hinaharap, huwag kalimutang kontakin ako. Kung ganoon, salamat, Miss Meow. Pumunta ka dito para bumili ng bahay, di ba? Lanan, dahil tinulungan mo ako, bibigyan din kita ng regalo. Pagbati, dalaga. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, lumahok din ako sa Longyuan Community, ang industriya ng Miaosheng Group. Kung bibili ka ng bahay sa hinaharap, paano kung bigyan ka ng 50% diskwento? Hindi inaasahan, ang No is a real estate ng lungsod ng Xihong. Pag-aari ito ng pamilya mo. Kung ganoon, dapat kitang pasalamatan. Makinig ng mabuti. Simula ngayon, si Ginoong Lina ang magiging iko. Dapat mo siyang tratuhin ng mabuti. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan, binibini.
Kung ganoon, hindi na kita istorbohin pa. Kung may mangyari sa hinaharap, huwag kalimutang kontakin ako. CJ. Hindi ko inasahan ang babaeng ito. Lumabas na ito pala ang panganay na anak na babae ng pamilya Miao. Mukhang ang araw na ito ay isang twist ng kapalaran. Makilala ang isang tunay na kahanga-hangang tao. Ginoong Lee, narito ang lahat ng layout ng apartment sa Longwan Garden. Tingnan mo kung may gusto ka. Walang dahilan para tingnan ang mga yon. Gusto kong bilhin ang pinakamahal na uri ng unit dito sa inyong panig. Sige, Ginoong Lee, magpahinga ka muna dito. Ako na ang bahala sa mga papeles para sa'yo. CJ. Pinaalalahanan ka ng sistema ng propesya. Impormasyon pagkatapos ng 3 araw. Noong Hulyo 8, bumagsak ang Changjiang Road. Nagdulot ito ng matinding traffic. Tumaas ang stock ng Fosun Pharma. Nagtala ng record na 300 shares kada share. Miao Lao, pinuno ng Miao Sheng Group. Dahil hindi napapanahon ang mga pagsisikap sa pagsagip. Pumanaw siya ng malubhang may sakit. Pupunta na ako. Ngayon, biglang may 3 propesya. At iba pa. Hindi ba ganito si matandang Miao? Lolo ni Miao Ke. Namatay siya nang hindi inaasahan makalipas ang 3 araw. Pero kung kakausapin ko si Miao Ke, biglaang namatay ang kanyang lolo makalipas ang 3 araw. Hindi talaga siya maniniwala sa akin. Pero mayong araw, tumulong ulit siya. Marami akong ginawa para sa'yo. Hindi tayo pwedeng manahimik lang at walang gawin. Dapat may gawin din ako. Lanan. Miss Miao, ako si Li Fi. Anong nangyayari? Hindi ba kakakilala lang ni Ginoong Lee sa kanya? Bakit ka nagmamadali tumawag sa akin? Binibining ha Miao, malaki ang naitulong mo sa akin kanina. May oras ka ba bukas? Nandito na ako, may stock pala. Gusto kong makahanap ng oras para makipag-usap sa'yo. Syempre, may oras si Ginoong Lee. Bukas ng 2 yan. Restaurant sa Summit. Ano sa tingin mo? Sige, kita-kits bukas. CJ. Isa sa Fosun Pharma. Tiyak na tataas ang mga stock. Isipin mo na lang na regalo ko ito para sa'yo. Usapin ni matandang Miao, ipapaalala ko lang bukas. Ang iba pa ay nakasalalay sa kapalaran. Ginoong Lee, ito ang aming Longwan Garden. Ang pinakamagandang bahay. Presyo, 10 milyon. Ayon sa diskwento na ibinigay ni Enna Miao sa'yo, 5 milyon lamang. May naglilinis ng kwarto araw-araw. Maaari kang mag-check-in anumang oras. Ako ang personal mong butler. Kung kailangan mo ng kahit ano, pwede mo akong tawagan kahit kailan. Sige, balak ko munang magbayad ng 1 milyong deposito. Ang natitirang balanse ay naayos pagkatapos ng 3 araw. Sige, Ginoong Lee. Kung ganoon, hindi ko guguluhin ang iyong pahinga. Tawagan mo ako kahit kailan kung kailangan mo ng kahit ano. Ha, sabi ng sistema, ang Fosun Pharma ay isang stock. 3 araw matapos nito, tumaas ang presyo sa 300 yuan. Doon ko magagamit ang pagkakataon para kumita ng malaki. Tingnan muna natin. Ngayon, Fosun Pharma. Halos nasa hangganan na ito. 3 yuan lang kada share. Kaya pala sabi nila 3 araw na ang lumipas. Ito ay magiging isang makasaysayang guro. Kung ganoon, mayroon pa akong 2 milyon. Pero kung maghihintay ka ng 3 araw, maaaring i-multiply ito ng 100 beses. Pero kung maghihintay ka ng 3 araw, maaaring i-multiply ito ng 100 beses. 100 beses 2 milyon. Iyan ay 200 milyon. Tunay na panalo ito. Si Yao Huang, talagang nagsumikap ka. Sa loob ng ilang araw, naibenta ko ang mga stock. Hayaan kang magretiro ng may kapanatagan mo. Paano naman ang Feng Hui restaurant ngayon? Pati mga pusa at aso ba pwedeng pumasok? Nagbibisikleta ka lang ng electric bike at naglakas loob kang pumunta dito. Mukhang hindi talaga nila nakuha ang Xihong City. Nasa kanyang paningin ang first restaurant. Sino ba ang hindi nakakaalam tungkol sa Summit Restaurant? Kahit pa sa lobby, ang minimum na gastusin kada tao ay nagsisimula sa 1,388. Baka runner lang siya. Kaligtaan mo na, tayo na ang mauuna. Lenway, hindi ba ito ang pinakabagong modelo? Ito ay isang luxury car na nagkakahalaga ng 10 milyon. Nakita ko na ang kotse na ito dati. Ito ang kotse ng panganay na anak na babae ng pamilya Miao. Dumating din siya dito ngayon. Hindi inasahan ni Ginoong Lee na maaga kang darating. Nakabook na ako ng pribadong kwarto. Bilisan na natin. Kakarating ko lang din. Tara na, Lanan. Lanan. Li Fei, sigurado ka bang gusto mong bilhin ang stock na ito? Pero sa pagkakaalam ko, matagal nang malamig ang stock na ito. Malapit na rin itong umabot sa daily limit, ilang panahon na ang nakalipas.
Li Fei, sigurado ka bang gusto mong bilhin ang stock na ito? Pero sa pagkakaalam ko, matagal nang malamig ang stock na ito. Malapit na rin itong umabot sa daily limit, ilang panahon na ang nakalipas. Tama, pero sa loob ng ilang araw, tataas ang halaga nito. Tungkol naman sa kung gaano ito kayang tumaas, iminumungkahi ko sa presyo. Magbenta ng humigit kumulang 270. Li Fei, seryoso ka ba? Halos 100 beses na pagtaas iyon. Kung totoo nga ang sinasabi mo, maaari mo pang itala ang kasaysayan. Mga suhestyon ko lang ito. Tungkol naman sa kung bibilhin ba ito, nasa iyo pa rin ang pagpipilian. Kung totoo nga ang sinasabi mo, ito nga ay isang pagkakataon. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, tumaas ang presyo ng halos 100 beses. Medyo hindi pa rin ito kapanipaniwala. Balak kong gawin. Una, bumili ng 10 milyon. Hindi alam ni Li Fei kung magkano ang binili mo. Haha, binili ko ito ng 2 milyon. Ang dami mong binili. Hindi ka ba natatakot na mawala ang lahat? Lene, sabi ko mas maganda ang paningin ko kaysa sa iba. Tumingin pa sa hinaharap. Kung ganoon nga si Li Fei, tulad ng sinabi mo, maaaring tumaas ng husto ang presyo. Bibigyan kita ng regalo, okay? Pinagkakatiwalaan mo ako ng ganoon. Paano kung bumaba ang daily limit ng stock na ito? Naniniwala ako sa'yo. Kahit bumaba ang daily limit, tatanggapin ko ito. Tinulungan mo ako noong nakaraan. Ha? Narinig ko na ito dati. Ang kwento ni matandang Ginoong Miao na nagsimula mula sa simula. Lubos niyang hinangaan ito. Kumusta ang kalusugan ng matatanda nitong mga nakaraang panahon? Siyempre, malusob na si Lolo ngayon. Katatapos ko lang bumisita kay Lolo kahapon. Ang kanyang kalusugan ngayon, mas magaling pa kaysa sa akin. Ayon sa sinabi ni Miao Ke, malusob na si matandang Miao ngayon. Paano siya mamamatay dahil sa malubhang sakit? At may isa pa si Lolo sa bahay. Isang dekalidad na medikal na koponan. Inalagaan niya ang kanyang lolo sa lahat ng posibleng paraan. Kahit ako ay nainggit kapag nakikita ko ito. Oh, Yenan, narinig ko na may virus kamakailan lang. Partikular na tinatarget ang mga matatanda kamakailan. Gayunpaman, isang paalala. Sinubukan ng matanda na huwag masyadong lumabas. Seryoso ba talaga ito? Lanan, sige, uwi na ako at sasabihin kay Lolo. Li Fei, kita-kit sa ibang araw. CJ, nasabi ko na ang dapat sabihin. Sana ay mabuting tao si matandang Ginoong Miao na may biyaya mula sa langit. Hindi ko inasahan na isang araw lang ang lumipas. Ang presyo ng stock ay tumaas ng halos 50 beses. Dahil sa sitwasyong ito, hintayin mo bukas, ika-8. Talagang maaaring tumaas ng 100 beses ang presyo ng stock. Haha. Hindi ko talaga inasahan yon. Ilang araw na lang. Mahigit 100 milyon din ang halaga ko. Maghintay hanggang tumaas ang presyo ng stock bukas. Kapag malapit na ang oras, ibinenta ko silang lahat. Lanan. Anong problema, Miss Miao? Fei, ang galing mo. Kagabi, nabuo na ang Fosun Pharma, ang pinakabagong mga antiviral na gamot. Ngayon ang kanilang kumpanya, tumaas ng 50 beses ang stock at patuloy pa rin itong tumataas. Magpatuloy ka lang sa ganitong bilis. Bukas, talagang dadami ito ng 100 beses. Fei, Diyos ko talaga kayo. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo. Alamin kung kailan dapat tumigil. Nang tumaas ang stock sa 270, mabilis na ibenta ang lahat. Huwag kang mag-alala. Fei, tiyak na makikinig ako sa'yo. Ila the way, Fij, may oras ka ba bukas? May alam akong Chinese restaurant na sobrang sarap at isang sorpresa para sa'yo. Sige, kita-kits bukas. Ayon sa mga salita ni Fij, kaya ang 100 beses 10 milyon ay katumbas ng 1 bilyong yuan. Kailangan kong hawakan ng mahigpit ang binti na ito. Hahaha, Koke. Anong magandang balita ang inyong naranasan? Sobrang saya. Lolo, sasabihin ko sa'yo, kakakilala ko lang ng bagong kaibigan. Lalo siyang kahanga-hanga. Ang stock ng Fosun Pharma na binili ko kasama ko. Sa loob lamang ng isang araw, tumaas ito ng 50 beses. Fosun Pharmaceuticals. Kahit ako, isang matandang lalaki, nagkamali ng husga sa kanya. Matalas ang mata ng kaibigan mo. Balang araw, makakahanap ako ng oras para dalhin siya dito. Kumain tayo sa bahay. CJ, Lolo, sasabihin ko sa kanya bukas. Buntong hininga. Siya nga pala, Lolo. Sinabi niya na talagang hinahangaan kanya. Ay grabe, alam mo talaga kung paano ako papurihan. Ay, hindi, Lolo. Pipili muna ako ng ilang magagandang damit. Bukas, kailangan kong magbihis ng maayos. Sige, ikaw na. Lene. Elenan. Magtanong-tanong ka sa paligid. Tingnan natin kung sino talaga ang binatang ito. CJ, sir. Buntong hininga. Hindi pwedeng manatili sa bahay ang isang matandang babae. Haha, hey. Tingnan mo ang ekspresyon ng babaeng ito. Ayos lang si Old Miao. Bukod pa rito, may ilan pa siya sa bahay. Nangungunang medikal na koponan, walang dapat pagkakamali. Yao kay ngayon.
Lanan, pwede nating hawakan ang isa sa ating mga kamay. Lahat ng shares ay naibenta. Tiningnan ko lang, tumaas na ang presyo sa 275. Panahon na para magbenta. Sage, Fee, ibebenta ko na lahat ng shares ko ngayon. At Fiji, simula ngayon, tawagin mo na lang akong Keke. Haha, ang Coco. Sa ngayon, kasama mo ako. Ibenta ang lahat ng iyong mga stock. Lanan. Pay, ang galing mo talaga. 2 o 3 araw lang ang kailangan para dalhin ito. Ang dami kong kinita. Palaging sinasabi ni Lolo na maganda ang panlasa mo. Mahal na mahal kita. Lolnan mo ah. Pinilit pala ng hayop na ito. Hinalikan siya ni Keke ng malakas. Tignan mo, hindi ko sasaktan ang batang ito hanggang mamatay. Master, unahin mo muna ang mas malawak na larawan. Sa tingin ko, masaya na ang dalaga ngayon. Pumunta ka na ngayon. Siguradong magagalit ang dalaga. Lenwe, para kay Coco. Pakawalan mo muna siya. Huwag mo akong intindihin ng mali. Ito ang gantimpala ko para sa'yo. Sige, hindi mo ba sinabi na nakuha mo ito ngayon? May gusto ka bang sabihin sa akin? Sinabi ko kay Lolo tungkol sa'yo. Sabi ni Lolo gusto niyang ihatid kita sa bahay para kumain. Kailan ka magkakaroon ng oras? Lagi akong may oras. Ikaw ang magpapasya ng oras. Pwede ko itong gawin kahit kailan. Kung ganoon, ayos na. Ipapadala ko sa'yo ang aking tirahan. Makikipag-ugnayan ako sa'yo kapag dumating na ang oras. CJ, Ira the way, regalo ko ito para sa'yo. Limitadong edisyon ng supercar. Nagtataka ako kung gusto mo ito. Keke, napakahalaga ng regalong ito. Hindi ko matanggap. Kuya Fee, kailangan mong tanggapin ito. Halos 1 bilyon na ang kinita ko mula sa'yo. Bakit hindi mo tanggapin? Nagalit ako. Kung ganoon, tatanggapin ko na lang. Lenwe. Naku. Magkakaroon pa ng isa pang magandang bagay na ganito sa hinaharap. Isipin mo pa ako. Huwag kang mag-alala, tiyak na isasama kita. Lenwe. Ilang araw pa lang silang magkakilala. Bigyan mo lang ng kotse ang batang ito. Ano bang maganda sa gwapong batang ito? Kumusta ang investigasyon? Master. Si Leafy ay original na isang delivery worker. Bumili ng lottery ticket at nanalo ng 20 milyon. Lahat ay inilaan niya sa stocks. Lanan, sa loob lamang ng isang maikling linggo, lumampas na sa 100 milyon ang kanyang net worth. Ang lingguhang net worth ay lumampas sa 100 milyon. Opo, sir. Kasama ko talaga ang batang ito. Yung mga sandali ng kariktan noon. Isa siyang kahanga-hangang tao. Keke, sundan mo siya. Kaya hindi naman ito hindi patas, haha. Sabi ko, mga Ginoo, kalahating araw ka nang nakaupo dito, walang iniutos. Palihim siyang sumulyap sa batang magkasintahan. Matagal ko na kayong pinagmamasdan. Paano ka nagsasalita? Alam mo ba kung sino ang amo natin? Tawagin ang iyong manager. Lenwe. Lolo Lee. Anong ginagawa mo dito? Ubo-ubo. Lanan. Ubo-ubo. Lanan. Ito si Old Meow. Pero hindi ba sinabi niyang nasa bahay siya? Sinabi ng sistema na ngayong araw ay mamamatay ng kritikal si Ginoong Meow. Ngunit ngayon, si matandang Meow ay hindi siya mukhang may sakit. Posible kaya ang lahat ng ito? Nagbago na ba? Hindi ba sinabi ni Lolo sa'yo? Manatili sa bahay at huwag magtakbo-takbo. Bakit ito lumabas muli? Hindi ba nag-aalala si Lolo sa'yo? Paano kung may masamang lalaki na nang bully sa kanya? Ano ang dapat nating gawin? Nandito si Lolo si Kuya Fee. Anong klaseng masamang tao ang maglalakas loob na mangbuli sa akin? Hello, Lolo Meow. Palagi kong naririnig si Coco na binabanggit ka. Ngayon, sa wakas ay nagkita na tayo. Narinig ko si Keke na nagsabi. Ngayon, sinusundan ka ni Keke. Mukhang nakikinabang ako sa'yo. Kung wala kang gagawin, pwede kang pumunta dito para kumain. Kung ganoon, hindi na kita istorbohin. Ako na ang mauuna, hahaha. Kayo ang magkwentuhan, haha. Hoy, CJ, sige na, sige. Lanan. Batay sa sitwasyon, dapat ay ayos na si Old Meow ngayon. Kaya ano ang sinasabi ng sistema? Hindi dapat nangyari ang mga bagay. Hahaha. Master. Ikaw. Lolo. Anong problema mo? Huwag mo akong takutin.
Talagang nangyari ang sinabi ng sistema. Ngayon, biglang nagkasakit si Ginoong Miao. Pumanaw siya dahil sa naantalang pagsagip. Pero dito, kailangan mong maglakad papunta sa ospital. Malapit nang dumating ang Yangtze River Road. Alam ko ang tungkol sa Changjiang Road. Binanggit ng sistema ang Changjiang Road. Ngayon ay may pagbagsak at pagsisikip ng trapiko. Siguro nakakulong si matandang Miao sa loob. Keke, huwag kang mag-alala. Ang matandang lalaki ay pinagpala ng langit. Huwag kang mag-alala. Siguradong magiging ayos lang. Master, ang kasalukuyang kalagayan ng Old Miao. Dapat siyang dalhin agad sa ospital. Bawat minutong pagkaantala ay nangangahulugan ng mas maraming panganib. Sige, bilisan mo na. Pagdadala kay Ginoong Miao sa ospital. Buntong hininga. Hehehe. Sandali lang. Gusto kong magtanong. Aling daan ang tinahak mo para paalisin si Elder Miao? Syempre, ito ay Yangtze River Road. Mula dito hanggang sa ospital. Ang Yangtze River Road ang pinakamabilis na daan at hindi maaaring maglakbay sa ruta ng Ilog Yangtze. Kakausap lang ako ng kaibigan ko. Ang Yangtze River Road ay kasalukuyang nasa traffic. Nakataya ang buhay ni Ginoong Li. Hindi mo pwedeng biro yan. Kailangan mo akong pagkatiwalaan. Hindi mo talaga pwedeng daanan ang Yangtze River Road. Lolo Li, naniniwala ako kay Li Fei. Magpalit tayo ng landas. Sige, makikinig ako sa dalaga. Pero gusto rin ni Ginoong Li. Sundan mo kami. Sige, sasama ako sa'yo. Okay, kumusta ang lolo mo? Tatay, hindi pa lumalabas ang doktor. Hindi maganda ang sitwasyon. Lanan. Kunin mo muna ang batang ito para sa akin. Tatay, anong ginagawa mo? Sinabi na sa akin ni Tito Li, itong batang ito ang nagpilit na baguhin ang ruta. Kung hindi ang sakit ng lolo mo at maaaring kontrolin sa tamang oras. Pero mabuti ang intensyon ni Fije. Hindi ba sinasabing siksikan ang Yangtze Road? Sa tingin ko, nag-imbento lang ang batang ito. Okay, lumayo ka. Isang tao ang may pananagutan sa ginagawa niya. Kung totoo nga si Old Miao dahil sa akin, ang dahilan ay ang pagkaantala sa paggamot. Hayaan kitang gawin ang gusto mo. Doktor, kumusta ang kalagayan ng lolo ko? Sa kabutihang palad, dumating ito sa tamang oras. Si matandang Miao ay ligtas na ngayon. Pagkatapos noon, magpahinga ka lang ng maayos at magiging maayos ka. Buntong hininga. Bagaman ang matanda ay ngayon ay ligtas na sa panganib. Pero ang insidente ngayon, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Katatapos lang iulat ni Pangulong Miao ang balita. Nagkaroon ng pagbagsak sa Yangtze River Road. Mahigit 2 oras nang tumatagal ang traffic. Ano ang sinabi mo? Mukhang pwede pa ring magbago ang lahat. Sa kabutihang palad, ayos si Old Miao. Hay! Pasensya na, nakababatang kapatid. Ngayon, mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Ha? Basta ayos lang si Old Miao, ayos lang iyon. President Miao, kung wala ka ng iba, ako muna ang aalis. Mabait na kapatid. Iniligtas mo ako ngayon. Ang pamilya Miao ko ay parang lifeline. Dahil magkaibigan kayo ni Xiaoke. Simula ngayon, tawagin mo na lang akong Tito Miao. Ngayon, ako, si Miao Cheng, ay inilalagay ang aking mga saloobin dito. Simula ngayon, negosyo mo na yan. Usapin ito ng pamilya Miao. Mga batang kapatid, may mga bagay na kailangang asikasuhin sa hinaharap. Pero huwag kang mahiyain. Simula ngayon, mas asa na ako kay Uncle Miao. Mabait na bata. Hayaan mong si Tito Li ang magpaalam sa'yo. Hoy. Ngayon, hindi lang nila nailigtas si Old Miao, at may utang na loob sa akin ang pamilya Miao. Ang pamilya Miao ay mula sa lungsod ng Xihong, isa sa mga nangungunang pamilya. Ngayon, talagang kumita siya ng malaki. Nadiskubre ang orihinal na painting ni Tang Bohu ng mga humahangang krisantemo. Nabunyag ang sikat na aktres na si Chen Jiao dahil sa isang iskandalo. Ito ay tunay na gawa ni Tang Bohu. Naalala ko noong huling auction, isang painting ang na-hype ng mahigit 3 bilyong yuan. Ngayon, kailangan kong manalo. Buntong hininga. Sayang naman para sa isang napakagandang babae. Sa loob ng ilang araw, sino ang nakakaalam? Maraming iskandalo ang lumilipad sa lahat ng dako. Ito ang imahe ng isang pambansang diyosa. Nagtataka ako kung kaya pa niyang hawakan ito. Ngayon ay ika-9 pa lamang. May 2 araw pa bago sabihin ng sistema ang ika-11. Ngayon ay ika-9 pa lamang. May 2 araw pa bago sabihin ng sistema ang ika-11. Mga item mula sa booth number 7. Nakita ko na ito. Halos walang kaligrapiya o mga pinta. Sabi ng boss bukas magkakaroon ng isa. Malapit nang dumating ang bagong batch ng mga kalakal. Kung hindi ako nagkakamali, ang original na painting ni Tang Bohu, nasa paninda ito bukas. Ang boss ang nagbabayad ng bill. Sige, 12 yuan lahat. Iskan lang ang code sa mesa. CJ, buntong hininga. CJ. Hoy. Hello, maaari ko bang malaman kung ito ba si Ginoong Li? Ikaw ay, nandito ako bago ka. Mga nagbebenta na bumibili ng bahay sa lumang lungsod. Ang bahay na dati mong binili. Ngayon, malapit nang harapin ang demolisyon. Halika dito at pumirma ng kontrata. Mabuti, may oras ako ngayon. Kita tayo ulit.
Ay, sige na, nakaupo, 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 nakaupo. Kuya Lee, matalas talaga ang mata mo. Ilang araw pa lang ang lumipas. Ang mga nakatataas ang naglabas ng utos. Yung lumang bayan, lahat ay bubuwagin. Narinig ko ang tungkol sa bahay mo. Ngayon, maaari na silang magbayad ng mahigit 5 milyong yuan bilang kompensasyon. Isang bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga. Swerte lang. Ha, Ginoong Lee, pakitingnan ang kontrata. Kung walang problema, ikaw muna ang pumirma. Ipapakita ko sa inyo ang mga formalidad. Ang kompensasyon para sa demolisyon ay magiging available sa loob ng ilang panahon. Nailipat ito sa iyong account. Ayos lang ang kontrata. Ako na ang mag-aabala sa iyo ngayon. Walang anuman. Tignan natin kung sino ang maglakas loob na nakawin ang bahay ko. Napirmahan na ang kontrata ni Kuya Wang. Pag-ari na ng bahay si Ginoong Lee. Ano ang iyong ginagawa? Pag-ari na ng bahay si Ginoong Lee. Ano ang iyong ginagawa? Yare. Anong klaseng kontrata yan? Sasabihin ko sa'yo, hindi ko kinikilala ang anumang kontrata. Ang bahay na yon ay orihinal na akin. Mukhang walang hiya ka at nagkukunwaring walang hiya. Hoy, maliit na pasaway. Sino ang tinatawag mong walang hiya? Iminumungkahi kong ibigay mo ng maayos ang sertipiko ng ari-arian. Ibalik mo ang bahay. Kung hindi, sasabihin ko sa'yo. Huwag mo nang isipin na umalis ka dito ngayon. Paano yan, binata? Kung sang-ayon ka ngayon, ibabalik ko sa'yo ang pera mo dati. Kung hindi, wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Kailangan mo talagang pag-isipan ito. Kung may pera ka, kailangan mong gastusin ito sa buhay. Hindi ka ba natatakot na tatawagan ko ang pulis? May komposisyon ka na ngayon, panginikil. Hahaha, gago ka. Talaga bang iniisip mong si Kuya Wang ang pinakamahusay? Malaki ba ito dahil natakot sila? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo ibibigay sa akin ang bahay ngayon, kahit dumating ang hari mismo, hindi ito gagana. Napakalaking usapan. Hindi ko alam kung darating ako, si Miao Cheng. Epektibo ba ito? Tito Miao, ano ang dahilan ng pagdating mo dito? Haha, itong renovation ng lumang lungsod. Ang pamilya Miao natin ang may pananagutan. Nadiskubre ni Tito Lee habang tinitingnan ang mga materyales. May bahay ka rin dito. Lumapit ako para tingnan ang nangyayari. Imposibleng wala ang batang ito noon pa man. Delivery person ba ito? Paano niya nakilala ang pamilya Miao? Impossible, impossible. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong tapang? Paano mo nagawang saktan ang isang tagapagtaguyod ng pamilya Miao ko? Ginoong Miao, hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Ang binata ay tunay na tagapagtaguyod ng pamilya Miao. Inutusan din ako, may nagsabi sa akin ito. Ang batang lalaki ay delivery guy lang. Hayaan mo akong maging kampante at mabawi ang pera ko. Pagkatapos ng trabaho, bibigyan niya ako ng pera. Sumang-ayon ako sa sandali ng pagkalito. Binata, mapagbigay ka. Huwag mo na akong bigyan ng pagkakataon. Paano nila nagawang itutok ang kanilang pansin sa aming pamilyang Miao? Hindi niya talaga alam ang lugar niya. Ano ang pangalan ng taong iyon? Tinawag siya ng kanyang mga tauhan na Pangulo Zhao. Mukhang tinatawag siyang Zhao Zhao o kung ano paman. Zhao Zimin. Lumayas ka na. Makakapagpahinga si Xiao Li. Tiyak na bibigyan kita ng paliwanag tungkol dito. Ganito katratuhin ng pamilya Zhao. Hindi lang nila binibigyan ng mukha ang pamilya Miao. Pagbalik ko, ipapapatay ko kay Tito Lee. Lahat ng kooperasyon sa pamilya Zhao. Salamat, Tito Miao. Pero gusto kong harapin ito mag-isa. Talaga bang nagdesisyon si Xiao Li? Ang pamilya Zhao ay nasa lungsod ng Xihong. Isa sa mga nangungunang tycoon. Tito Miao, gusto kong subukan. Ngayon, tinulungan mo ako. Pero hindi ko magagawa palagi. Kailangan ko ang tulong mo. Mabait na bata, hindi kita na misinterpret. Ano ang kailangan mo? Maaari mo akong kontakin anumang oras. Haha. Ay. Yehey. Buntong hininga. You, Leafy. Kung hindi dahil sa'yo. Yun ngayon ang tao sa paligid ni Miao Ke ay ako na. Kasalanan mo lahat ito. Courier ka lang. Yun akala ko talaga may hook up na ako. Ang pamilya Miao ay magiging mga phoenix. Hintayin mo lang. Buntong hininga. Buntong hininga. Len isang ordinaryong tao lang. Nawalan ka na ng composure sa ganito. Walang silbi. Bilisan mo at maghanda. Bukas, may malaking tao na darating sa kabisera. Buntong hininga. Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginagamit mo. Kailangan natin siyang mapalapit. Kung magkamali, kasing ganda mo rin din Heh. Boss, ito lang ba ang meron ka sa pwesto mo? Walang kahit isang kaligrapiya o pinta dito. Sinabi ng sistema sa booth noong Hulyo 11. Mayroon ding tunay na gawa ni Tang Bohu. Ngayon ay ika-10 pa lang. Mukhang bukas na lang tayo maghihintay.
Maliit na kapatid, nandito na lahat. Tingnan mo kung may gusto ka. Dapat magtanong-tanong ka tungkol sa kalye na ito. Sino ba ang hindi nakakaalam na pinahahalagahan ni Old Fang ang reputasyon higit sa lahat? Ganyan talaga ang lahat. Isang bihirang kayamanan. Boss, magkano ito? Hoy, binata, maganda ang panlasa mo. Ito ang kayamanan ni Xiang Ziu. Kung gusto mo, kinuha niya ito ng direkta sa halagang 5 milyon. Xiang at Ziu. Sa tingin ko noong nakaraang linggo iyon. Tingnan mo ang mga letra sa ilalim ng bote na ito. Ang letrang Ingles na hise. Ano ang ibig sabihin niyan? Haha, liay. Siksi ang kanyang pangalang Ingles. Talagang nakakita ka ng bihirang edisyon. Paano naman ito? Isang abot kayang presyo para sa'yo. Paano kung 50,000? Hehe. Hoy, nakababatang kapatid. 550 ay ayos din, maliit na kapatid, bumalik ka. May ilan pa akong magagandang bagay dito. Tingnan mo uli, siguradong magugustuhan mo ito. Sabi mo may hawak ka pa, di ba? Tama, may ilan pa akong piraso. Walang magagandang bagay na ipinapakita. Handa nang ipakita bukas. Hintayin mo akong kunin. Hoy! Maliit na kapatid, oras na para tingnan mo. Ano ang ibig sabihin ng tunay na pagpapahalaga? Ako lang ang nandito, isang kayamanang nakatago sa kaibuturan ng iyong dibdib. Ang kakaiba naman, malinaw na ipinahayag ng sistema na ito ay isang tunay na tangbuho. Dito lalabas ang eksena ng pagtingin sa krisantemo. Ngunit wala talagang kaligrapiya o mga pinta sa loob. O baka nagtatago ito kung saan. Hindi ko lang napansin. Wala ka ng ibang mayaalok. Hoy, nakababatang kapatid, wala talaga. Pati ang mga kayamanan ko ay itinago ko. Lahat ng inventaryo ay tinanggal. Itinago ng mangingisda ang kanyang espada. Lumabas na kahon ng mangingisda pala yon. Kung tatanungin mo kung alin sa mga ito ang narito, kung ang isang lugar ay kayang magtago ng mga bagay, mukhang ito lang ang lugar. Magkano ang presyo ng board inscribed na ito? Magaling ang mata, binata. Ito ang Southern Song. Mga bagay sa palasyo noong panahong iyon. Nananatili itong buo hanggang ngayon. Dapat magustuhan mo ito. Direktang nag-aalok ng nakatakdang presyo na 2 milyon. Gusto ko ng 2.5 milyon. Li Fei, matagal na tayong hindi. Nakikita ko kung gaano mo gusto ang ganitong paglalarawan. Bigla na lang, nagustuhan ko rin ito. Nagbid ako ng mas mataas. Ayos lang sa'yo, ano? Siyempre, ayos lang sa akin. 250. Nagbid niya si Ginoong Zhao. Bagay ito sa akin. Li Fei, akala mo ba hindi ko alam? Tagapaghatid ka lang. Swerte lang na nasa gitna siya ng laro. Isang tiket lang sa loto. Sa tingin ko, matigas ang ulo mo kasi wala kang pera. Jiao. Hindi mo ba gustong kolektahin ito? Ibibigay ko sa iyo ang portrayal na ito, okay? Salamat, Ginoong Zhao, sa iyong kabaitan. Hindi mo na kailangang bigyan ako ng isa. Mas mabuti pang itago mo ito para sa sarili mo. At sa pagkakataong ito, nilabasan lang ako. Makipagnegosasyon ng kooperasyon sa pamilya Zhao. Dagdag pa rito, Ginoong Zhao, tawagin mo akong Miss Chen. Natatakot akong magdulot ng hindi kailangang hindi pagkakaintindihan. Jiao, posible bang siya ang taong iyon? Pambansang Diyos sa Chen Jiao. Hindi na nakapagtataka kung bakit siya nakabihis ng maayos. Saya si Li Fei noong nakaraan na natalo ako sa iyo. Maglalakas loob ka bang tumaya ulit sa akin ngayon? CJ, plano ni Ginoong Zhao na tumaya sa gagawin niya. Mag-isa lang tayo dito. Pumili ka ng isang bagay mula sa store. Sa huli, tingnan kung sino ang pipili ng mas mahal na item. Sino man ang manalo, hindi mahalaga. Siyempre kaya mo. Noong huli, tumaya ako kay Ginoong Zhao. Nawala lang siya ng 2 milyon sa akin. Nagtataka ako kung magkano ang ibibigay nila ngayon. Noong nakaraan, swerte mo lang talaga. Hindi ako naniniwala na mauulit pa ang pagkakataong ito. Ang swerte mo. Ngayon, tataya ako ng 5 milyon. Nangahas ka bang sumunod? Ano ang dapat katakutan? Nagmadali si Ginoong Zhao na ihatid ang pera sa akin. Paano ko hindi susunod? Ayos na. Gusto kitang tingnan sandali. Kaya mo bang umiti? Li Fei, tapos ka na ngayon. Si Chen Jiao ay tunay na tagapagmana. Ang 1,000 taong gulang na pamilyang Chen ng Kyoto. Siya mismo ay mas lalo pa. Maestro ng pagsusuri ng antigong bagay. Kapag nandito siya, titingnan ko kung paano mo ako matatalo. Siyaw Miss Chen, alam kong dalubhasa ka sa larangang ito. Pwede mo bang sabihin ito? Alin ang pinakamahalaga? Ito ang iyong sugal. Kapag nakialam ako, lalabag ako sa mga patakaran. Buntong hininga. Miss Chen, tulungan mo ako ngayon. Ang aming kolaborasyon, bibigyan kita ng 3 pang puntos. Ano sa tingin mo? Hoy, 5 puntos, Miss Chen. Kailangan mo talagang pag-isipan ito ng mabuti. Sige, sang-ayon ako. Tinanggap ni Ginoong Li ang kahilingan ng isang tao. Patawad talaga. Ayos lang, ikaw muna ang pumili. Ginoong Li, dahil nakialam ako sa pustahan mo. Pagkatapos nun, babayaran ko ang perang mawawala sa'yo. Maingat si Chen Jiao sa kanyang mga kilos.
Sabi ng sistema, bukas, nabunyag ang iskandalong kanyang inilantad. Posible bang maling paratang ito? Ito ba ang pinili ni Ginoong Lee? Siguro dapat maghanap ka ng ibang bagay. Hindi na kailangan. Sa tingin ko, maganda ang itsura ng florera na ito. Maganda rin itong itago sa bahay bilang dekorasyon. Kung tama ang nabasa ko, ito ay isang bagay na pag-aari ng pamilyang hari ng Tang. Ang presyo ay hindi bababa sa 8 milyon. Ito rin ang pinakamahalagang bagay sa stone na ito. Ahahaha, Leafy. Tingnan natin kung paano ka mananalo ngayon. Boss. Lanan, yung gintong bola ng sinulid at ito. Magandang mukha, hayaan mong magkwenta tayo ng sabay. Tignan mo kung magkano ang gastos. Ang nakababatang kapatid ay may kabuang 2.2 milyon. Dahil sa'yo, nakabenta ako ng marami ngayon. Bigyan mo na lang ako ng 2 milyon direkta. Mahirap tanggapin ang dalawang bagay na yon para sa akin. Bakit hindi mo itago ang kahon na ito? Hayaan mo akong sumama sa'yo. Hoy, nakababatang kapatid. Ang sirang kahon na ito ay para sa'yo. Buntong hini niya. Hahaha, Leafy. Ang sinumang hindi nakakaalam ay maaaring mag-isip. Nangungulekta ka pa rin ng kalat. Gumastos ng milyon-milyon para bilhin ito. Lahat ng kalat na ito ay naku. Ginoong Zhao, huwag kang masyadong magsalita. Hindi pa tiyak ang magiging resulta. Ito ang matandang Qi. Siya ang pangunahing tagapagsuri ng antigong bagay sa buong bansa. Ang laban ay pinamunuan ni Ginoong Qi. Ginagarantiyahan namin ang patas na kompetisyon. Hahaha. Lahat makakaasa kayo. Dahil inimbitahan siya ni Miss Chen, ako ang husga ngayon. Pangako ko ngayon. Katarungan ng pustahan. Lene. Hey. You. He. Ang boting ito ay napakaganda ng pagkakagawa. Ipreserba ito ng buo. Isa itong bihira at mahalagang bagay. Tinataya ko ito sa 100 milyon. Hehe. Napanatag si Ginoong Lee. Mahalaga pa rin ang sinabi ko sa'yo. Salamat sa iyong kabutihan, Miss Chen, pero baka hindi ako matalo. Hahaha, Leafy. Matigas pa rin ang ulo mo kahit ngayon. Sasabihin ko sa'yo, patay ka na ngayon. Kinuha kita noong huli laban sa akin. Sa pagkakataong ito, nakuha niya ang lahat ng pangunahing interes at interes. Hahaha, Lanan, Ginoong Lee, itong dalawang bagay mo. Kung hindi ako nagkakamali. Pareho kayong mga modernong replika. Kahit 2 piraso na 200,000 yuan ay hindi sulit. Hahaha, mukhang natutunan mo talaga. Isang tambak ng kalat. Bakit hindi ka muna humiga? Sa lupa, 2 beses siyang tumahol na parang aso. Paano kung isuko ko na lang ang 5 milyon ko? Sino nagsabing kukunin ko ito? Ikinukumpara ang dalawang bagay. Ikaw. Ang ikinukumpara ko ay ang painting na ito. Ito ang Chrysanthemum Appreciation Painting ni Tang Bohu. Elenan. Elenan, kilaw. Posible bang nagkamali ako ng pagkakaintindi? Paano ito magiging tunay na gawa ni Tang Bohu? Siguro fake ito. Tumahimik ka. Pinagdududahan mo ba ang aking paghatol? Hindi. Pakiramdam ko lang, Pinatutunayan ko ito gamit ang sarili kong karakter. Ang painting na ito ay tunay na gawa ni Tang Bohu. Ang painting na ito para sa pagtingin ng chrysanthemum ay napreserba sa perpektong kondisyon. Ang tinatayang halaga ay hindi bababa sa 3 bilyong yuan. Tama ang hula ko. Ang kahon na ito ay ginaya mula sa tiyan ng isda. Kung kay Tang Bohu ito, nakatago ang orihinal, dapat nandito ito. Noong sinaunang panahon, may mangingisda na nagtatago ng kanyang espada. Ngayon, may nakatagong painting ng mangingisda. Ang taong nagdisenyo ng kahon na ito, dapat ay isang kahanga-hangang tao siya. Ginoong Lee, siguro na-offend kita kanina. Hinihiling namin ang inyong pag-unawa. Hindi kita sinisisi dito. May sarili ka ring mga problema. Mapagbigay si Ginoong Lee. Handa akong magbayad ng 3.5 bilyon para sa painting na ito. Nagtataka ako kung handa si Ginoong Lee na iwan ito. Sinabi iyon ng sistema. Noong panahong iyon, ang painting ay naibenta lamang sa halagang 3 bilyon. Hindi inaasahan, nagbid si Chen Jiao ng 3.5 bilyong yuan. Mukhang si Chen Jiao ay nakasalalay lang sa kung paano niya hinaharap ang mga bagay. Tunay na airtight. Syempre kaya mo. Sa totoo lang, nakuha ko ang mas magandang deal. Idadagdag ko, impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Ginoong Lee. Pagkatapos, inilipat ang pera sa account ni Ginoong Lee. Lanan, CJ, talagang gastusin si Ginoong Zhao. Ngayon, binigyan niya ako ng isa pang 5 milyon. Nagtataka ako kung ibibigay niya ulit sa susunod na pagkikita natin. Anong klaseng sorpresa ang dinala ko? Talagang inaabangan ko ito. Leafy. Hindi pa tayo tapos. Hintayin mo lang, haha. Lene. Yuh.
Buntong hininga. Hoy, young Master Zhao. Kakabili mo lang ng dalawang bagay. Kabuang 8.5 milyon. Gumamit ka ng card, di ba? O ace ba ito? Hindi ba sinusubukan ni Young Master Zhao na bayaran ang utang niya? Ang kalye na ito ay pag-aari ng Wanbao Pavilion. Kung malaman ng Pavilion Master. Lene. Nagsulat ako ng AE. Lene. Nakakainis si Li Fei. Sumpa ko, papatayin kita. At si Chen Jiao. Pinawala mo ako ngayon. Napakalaking issue ng mukha. Sige, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Papagandahin ko kayong lahat. Salamat, Ginoong Li, sa iyong bukas palad na suporta ngayong araw. Kung kailangan mo ito sa hinaharap, makakatulong ako. Sabihin mo na lang, dapat mag-ingat si Miss Chen ngayon. Huwag hayaang samantalahin ng mga maliliit na tao. Lanan. Ang sistema ay kasalukuyang ina-upgrade. Itinakdang oras na itatakda. Hindi inaasahan na upgrade ang sistema. Hindi ko maalam ang tungkol sa system upgrade. Anong mga tampok ang susunod? Mukhang sa mga susunod na araw, hindi ito nawala. Maghanap ng oras sa loob ng ilang araw. Umuwi ka at bisitahin ang mga magulang mo. Bigla ka lang nagkaroon ng napakaraming pera. Mas mabuting magpadala muna ng 2 milyon sa mga magulang mo. Hayaan silang maging mental na handa. Wow! Napakabilis ng pagdating nito. Hindi niya inasahan na magiging ganito ka-epektibo si Chen Jiao. Isang araw lang ang lumipas, kaya inilipat niya lahat ng pera. Mukhang hindi talaga gagawin ni Chen Jiao. Ganun lang kasimple ang pagiging sikat. Hoy! Naililipat na ang pera ni Ginoong Li. Huwag kalimutang tingnan ito. Sige, natanggap ko na. Salamat. Ito ang dapat nating gawin. CJ. Makitid ang pag-isip ni na Miss Chen at Zhao Zimin. Dapat kang mag-ingat kapag nakikipagtrabaho sa kanya. Salamat, Ginoong Li. Magbibigay ako ng pansin. CJ, sige, hindi na kita istorbohin pa. Hoy, Chen Jiao o Chen Jiao. Bagaman hindi ko alam ang tungkol dito. Talaga bang konektado si Zhao Ziming o hindi? Pero siguro tinutulungan kita. Parang nabayaran kita ng pabor. Buntong hininga. Kuya Fi, bakit ang bagal mo? Nasa kama ba siya? Lihim na pagtatago ng isa pang babae. Si Aoke, bakit ka nandito? Sabihin mo, ano ang gusto mo sa akin? Lene. Hoy. Hindi ba sinabi sa'yo ni Fei Jej noong nakaraan? Gusto ng lolo ko na pumunta ka sa bahay ko para kumain. Kalusugan na ni lolo ngayon. Halos ganap na itong nakabawi. Palagi mo akong pinag-uusapan tungkol sa'yo. Gusto kong sumama ka sa akin sa hapunan. Sige, anong oras ang sinabi mo? Ngayong gabi lang. Matagal nang hinihintay ka ni lolo. Maghanda ka na agad. Umalis na tayo agad. Sobrang balisa. Pagkatapos ay magpapalit ako ng damit at pupunta. Lanan. Lene, kuripot. At isinara ang pinto na may denye. Lanan. Sige, tara na. Lene, Lanan. Ikaw siguro si Li. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Dati akong nagtatrabaho bilang courier. Ngayon wala nang trabaho sa bahay. Mga stock na kamakailan ko lang nakita. Ano? Wala ka pang trabaho ngayon? Ganun talaga ang sitwasyon ngayon. Medyo mapagpakumbaba ka. Noong araw. Tulad mo, nagsimula ako mula sa simula. Ganito nabuo ang pamilya Miao ngayon. Bata ka. May kaunting charm siya noon, Lolo, tigilan mo na ang pagyayabang. Ilang araw pa lang dito si Kuya Fei. Bilyon-bilyon lang ang kinita nila. Ay grabe, mas malakas kaysa sayo. Kumita ng bilyon-bilyon sa loob lamang ng ilang araw. At huwag kang matakot magyabang at masaktan ang likod. Lene, akala ko talaga nandyan ang perang iyon. Dinala ba ito ng malakas na hangin? Narinig ko ang tungkol sa mga antigong bagay kahapon. May bumili ng painting sa palengke. Kumita siya ng mahigit 3 bilyong yuan sa isang araw. Hindi mo ba sasabihin ikaw ang taong iyon? Mukhang ako talaga ang taong iyon. Si Yao Li, ikaw talaga yan. Tiningnan ko ang larawang iyon kahapon. Pamilyar ang silweta
kita ng figura. Hindi ko inasahan na ikaw talaga yan. Hindi ka lang matalim ang mata. May isa pang paraan sa pagsusuri ng mga kayamanan. Hahaha, bata ka. Maraming sorpresa. Simula nang iligtas mo ako, utang ko sa'yo ang buhay ko. Naiintindihan ko. Paano kung ialay mo ang sarili mo sa kanya? Hahaha. Hindi ba medyo hindi tama yon? Bakit ayaw mo pa rin? Sasabihin ko sa'yo. Ang pamilya namin ay mahilig sa nyo. Paano pa magiging mas masahol pa ang kanyang itsura? Sasabihin ko sa'yo, nakapila na ang mga manliligaw sa kabisera. Paano mo nagawang tumanggi? Pinag-uusapan mo si Keke. Ano sa tingin mo? Hoy, sasabihin ko sa'yo. Sobrang optimistiko ako para sa'yo, hahaha. Hindi ako sang-ayon. Mahirap siyang bata. Paano ako magiging karapat-dapat sa aking Keke? Sa totoo lang, sa tingin ko ang batang ginoo ng pamilya Zhao ay angkop na bagay. At ang aming pamilya Miao, ito ay isang laban sa pagitan ng mga pamilya at pamilya. Sapat na, Lanan. Huwag mo nang banggitin ang salbaheng iyon mula sa pamilya Zhao, tatay. Lanan, ayusin na ang kasal ni Keke ngayon. Medyo maaga pa. Bukod pa rito, wala ang mga magulang ni Xiaoli. Napakalaking bagay. Kailangang pag-usapan ito ng dalawang pamilya ng magkasama. Hahaha. Tama iyon. Medyo kinakabahan lang ako at medyo kinakabahan. Hahaha. Gabi na. Ako na ang uwi. Buntong hininga. Ako ang magpapaalam sa'yo. Lanan. Haha, hey. Aha. Lanan. Hoy. Paano ka maglakad? Ano ang iniisip mo? Nag-imbento lang si Lolo. Palagi niyang gustong magbiro, huwag masyadong mag-isip. Hindi ko masyadong pinansin. Talagang sobra mo lang inisip. Paano mo hindi narinig si Lolo na nagsabi niyan? Lahat ng gustong habulin ako ay sumusunod. Ang linyang ito ay hanggang Kyoto. Haha, sige, ayos. Sobra lang akong nag-isip. Sa loob ng ilang araw, gusto kong umuwi para bisitahin ang mga magulang ko. Gusto mo bang sumama sa akin? Yun dahil nakiusap ka na sa akin. Kung ganoon, abutin ko, yeah. Lanan. Hoy, Ginoong Lee, nasa Geria Restaurant ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Hoy Fijij. Saan tayo pupunta? Pumunta siya sa Geria Restaurant para iligtas siya. Hindi inaasahan, si Zhao Ziming ay talagang nagsalita. Naglakas loob akong idroga ang tubig ko. Kasalanan ko lahat dahil hindi ko pinakinggan si Consort Lee. Sino ang makakapagligtas sa akin ngayon? Alisin mo agad. Zhao Ziming, hayop ka. Bilisan mo na at pakawalan mo na ako. Kung hindi ka papalampasin ng pamilya Chen ko. Chen Jiao, tigilan mo na ang pagpapanggap sa akin. Kahapon, nilalandi mo si Li Fei. Niloko mo ako ng malaking halaga ng pera. Sasabihin ko sa'yo. Ngayong gabi, nabook ko na ang buong restaurant. Kahit ang hari mismo ay hindi ka nailigtas. Hahaha. Hindi ka ba natatakot sa pamilya kong Chen? Buntong hininga, pakawalan mo na ako ngayon, kung hindi, siguradong babayaran ng pamilya Zhao mo ang presyo. Chen Jiao, kapag handa na tayong dalawa, tayo ay isang pamilya. Kung hindi, ano ang lalabas ngayong gabi? Sa tingin mo ba kaya mo pang umarte sa hinaharap? Buntong hininga. Hoy, Li Fei. Sinisira mo na naman ang mga plano ko. Lene. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ikinukulong mo ang mga babae. Pagpilit sa mga kababaihan, makipagrelasyon sa kaaway. Tinawagan ko na ang pulis papunta dito. Ngayon, dapat na ang pulis. Malamang nasa ibaba na ito. Hoy, huwag mong pakinggan ang mga kalokohan niya. Kung tatawagan ni Chen Jiao ang pulis, tapos na ang kanyang karera sa pag-arte, siguro nagsisinungaling siya sa atin. Pwede ba siyang maging aktor? Ano ang kinalaman nito sa akin? Maniwala ka man o hindi, binibigyan lang kita ng pagkakataon. At ikaw? Zhao Ziming. Kung mapunta ka sa istasyon ng pulis ngayon, bilang pangunahing salarin, kailangan mo pa ring maglingkod ng 10 o 20 taon. Hulaan mo. Pagdating ng panahon, gusto pa rin ng pamilya Zhao. Ayoko sa'yo, salbaheng tao.
Kayo. Ah, hindi mo ba tinawagan ng pulis kanina? Kaya, maghihintay muna ba tayo sandali? Isa kang superstar sa mundo. Kung tatawagan ko ang pulis, siguradong nasa Totiao ako bukas. Lahat ng pangalan ko yan. Ayokong maging sikat kahit minsan. Ikaw naman kanina. Sinusubukan ko lang siyang linlangin. Hindi inaasahan, naniwala ang hangal na ito. Ayos lang, Fijej. Mukhang gumana na si Jiao 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 ngayon. Ako muna ang magdadala sa kanya sayo. Darating na ang personal na doktor. Dapat ay ayos lang. Talagang kasuklam-suklam si Zhao Ziming. Halos naloko na ako niya dati. Bilisan na natin. Paano kung malaman ni Zhao Ziming? Mahirap para sa atin na makalabas dito. CJ. Sorpresa. Buntong hininga. Lahat ay nabura na. Huwag kang mag-alala, young Master Zhao. Ako mismo ang nag-delete nito. Kahit gusto ng pulis, imposibleng makabawi. Binura ko lahat ng larawan. Walang paraan para malaman. Nakarating na dito si Miss Chen dati. Pero kung gusto natin, kung magdulot ka ng iskandalo, available din ang aming datos. Tinanggal ko silang lahat. Hanggat wala ng ebidensya, sapat na yon. Bakit ang tagal na? Hindi pa dumarating ang pulis. Tingnan mo kung ano ang nangyayari. Lanan. Hindi man lang tumawag ng pulis ang propesor. Nasa labas lang ang mga kapatid. Nakahanap ako ng speaker. Niloloko tayo ng batang iyon. Ahaha. Naglakas loob talaga si Li Fei na guluhin ako. Hindi kita palalampasin. Naalala ko na si Li Fei ang nagligtas sa akin kahapon. Posible bang akin ang mga damit ko? Tinulungan din niya akong baguhin ito. Tapos na. Hindi ba ganyan ang katawan ko? Nakita niya ang lahat ng buo. Jiao Jiao, gising ka na. Pwede ko bang malaman kung nandito si Ginoong Li? Gusto ko siyang pasalamatan ng nararapat. Kung hindi dahil sa kanya. Jiao Jiao, tagahanga mo ako. Masaya akong ayos ka lang. Huwag kang mag-alala, Jiao Jiao. Tinulungan kitang magpalit ng damit. Hindi sigurado kung kasya ito. Kahapon lang si Kuya Fei. Alagaan kita buong gabi. Kung alam lang nila nagising ka, dapat masaya siya. Naghihintay na siya sa labas. Ihahatid kita para hanapin siya. Lanan, nagising sina Kuya Fei at Ate Jiao Jiao. Ginoong Li, maraming salamat kahapon. Pagbalik ko sa kabisera, tiyak na bibigyan kita ng malaking gantimpala. Hindi naman kailangan. Hindi ko kayang manood lang na may namamatay. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Mas maganda na ito. Walang dapat na problema. Talagang kasuklam-suklam si Zhao Ziming. Hindi niya inasahan na gagawin niya ito. Siya nga pala, Jiao Jiao. Dapat mo bang tawagan ng pulis at iparesto siya? Ngayon, naging pabaya ako. Hindi niya inasahan na magiging ganito katapang ang pamilya Zhao. Napakadali pa rin para sa kanya na tumawag ng pulis. Ang pamilya Chen ko ay hindi basta-basta pwedeng apihin. 3 araw ang lumipas. Mawawala magpakailanman ang pamilya Zhao sa Xihong City. Tulad ng inaasahan ko, hindi ganoon kasimple ang pamilya Chen. Bagaman ang pamilya Zhao ay nasa lungsod ng Xihong, isa ito sa mga nangungunang pamilya. Ngunit sa mata ng pamilya Chen, parang siya ay isang maliit na tao lamang. Isang biyayang nagliligtas ng buhay at wala silang maibabalik. 3 araw ang lumipas. Lahat ng negosyo sa pangalan ng pamilya Zhao. Isipin mo na lang na karapatan ng pamilya Chen ko. Pasasalamat ni Ginoong Li. At ako, si Chen Jiao Jiao, nangangako dito. Kahit kailan, si Ginoong Li ay isang pinarangalan na panauhin ng pamilya Chen. Miss Chen, napakahalaga ng regalong ito para sa akin. Hindi na kailangan ni Ginoong Li ng karagdagang paliwanag. Ang simpleng pamilya Zhao ay wala sa kanila. O iniisip ba ako ni Ginoong Li? Ang kanilang inosente ay hindi makakatapat sa pamilya Zhao. Kung ganoon, ayos na. 3 araw ang lumipas. Ipapasa ko ang kaukulang kontrata kay Ginoong Li. Kung ganoon, wala ako dito. Salamat sa abala mo, Ginoong Li. Ginoong Li, tawagin mo na lang akong Jiao Jiao. Ila the way, Fijej. May sinabi ba si Ate Jiao Jiao? Gusto kong ibigay sa iyo ang buong pamilya Zhao. Buntong hininga. Lanan, ang talino mo. Hindi ba ibig sabihin nito na tayo ay nasa hinaharap? Ang pamilya Miao ay magkatugma sa isa't isa. Pumunta ka sa bahay ko mamaya. Siguradong hindi na magsasabi pa ang nanay ko. Tama, tugma sila. Hindi lang ako pupunta sa bahay mo. Bukas, bumalik tayo sa bahay ko at tingnan natin. Dahil ayos si Jiao Jiao. Uwi muna ako. Pwede mo ba akong tulungan tumingin? Alin sa mga ito ang mas maganda?
Miss, talagang maganda ang panlasa mo. Lahat ng ito ay mga bagong dating mula sa aming tindahan. Ang estilo ay engrande at elegante. Ito ang perpektong regalo para sa iyong biyenan. Ha, Coco, lahat ng binili ko lang. Sapat na yan, ang dami ng gamit. Kung dadalhin ko ito sa bahay, matatakot ang mga magulang ko. Hindi pwede, ito ang unang beses ko sa bahay mo. Siyempre, kailangan mong maging handa. Yenel, balutin mo lahat ng ito para sa akin. Binili ko silang lahat. Tunay na mapagmahal ang dalagang ito. Napakabait. Sino kaya ang maswerte? Magpakasal sa isang napakagandang babae. Ako na ang mag-empake para sa'yo. CJ, sapat na ang binili mo. Kailangan nating magmadali pa uwi. Kung mas huli pa, madilim na sana. CJ. Lanan. Naku. Lanan. Zigo. Tingnan mo si Lifei mo. Ibinenta mo sa amin ang ancestral home. Pero hindi siya bumalik kahit minsan. Naiintindihan ko, isa lang siyang walang utang na loob. Eksakto. Kung hindi namin kayo tinanggap ng maayos, wala ka pang tamang lugar para tirahan. Babayaran ko ang gastusin sa pamumuhay sa susunod na linggo mamaya. Hindi ko basta-basta kayang bigyan ka ng libreng pagkain at inumin. Hindi ba ako nagbayad ilang araw na ang nakalipas? Paano naman ang gastusin sa pamumuhay? Naging lingguhang bayad ito. Paano ako hindi magiging handa? Kung ayaw mong lumabas, ito na ang tahanan ko ngayon. Ang bahay namin ay nagkakahalaga ng 400,000 yuan, kahit ano paman. Noong panahong iyon, ibinenta ko ito sa iyo sa halagang 200,000. Nangako kayong lahat, manatili muna tayo ng 1 taon. Bigla na lang nagbago ang isip niya. Sinabi ko sa iyo na manatili ka, pero hindi ko sinabi na hindi ko tatanggapin ang pera mo. Bukod dito, malinaw na nakasaad sa kontrata. Kung kaya mong bayaran ang pera sa loob ng 1 taon, ibabalik ko sa iyo ang bahay na ito. Kaya niyo bang ilabas yan? Hahaha. Lenwe. Bilisan mong kumain, tapusin ang pagkain, tapos hugasan ang mangkok ng kaunti. Hoy, ang tinutukoy ko ay hipag. Ang karne na ito ay para sa aming pamilya. Si Xiao Zhuang ay para sa pagpapalusob ng kanyang katawan. Kakapasok lang sa malaking kumpanya, mahal. Kailangan nyo lang kumain ng vegetarian. Hindi maganda ang sobrang pagkain ng mamantika. Ayos lang kami, tiisin lang ang ilang hinaing. Huwag kang magdulot ng gulo kay Xiaofei. Buntong hininga. Lenwe. Si Fizi, yung batang yon, nagtatrabaho. Kumusta ang paghahanap? Narinig ko na nagde-deliver pa rin sila ng mga package. Hindi sana siya nag-aral sa pangit na universidad na yon mula pa sa simula. Maagang lumabas para magtrabaho at kumita ng pera, pero pilit kang matigas ang ulo. Mas maganda na ngayon, hindi kasing galing ni Xiao Zhuang. Sa totoo lang, malaki ang kumpanya. Iyan ang nakikita ko. Ganito talaga ang buhay na ito. Mahirap asahan na alagaan niya ang kanyang mga magulang sa kanilang katandaan. Kapag dumating ang oras, kailangan nating umasa sa ating Xiao Zhuang. Baka kailangan pa rin nating suportahan ang mga magulang niya. Ang utang na loob na ito ay hindi kailanman mababayaran kahit na pagkatapos ng 8 buhay. Ikaw, ang ingay na ito ay hindi bababa sa 1,000,000 yuan na luxury car. Nagtataka ako kung sino ang mayaman. Pumunta dito para sa turismo. Buntong hininga. Lenwe. Ang wakas. Bakit nakaparada ang kotse na ito sa harap mismo ng pintuan natin? Oh, nanay, tatay, bumalik na ako. Buntong hininga. Xiaofei, bakit ka bumalik? Bakit hindi mo kami binigyan ng paunang abiso? Nanay at tatay, pasensya na. Huli na akong bumalik. Buntong hininga. Buti na lang at bumalik ka. Buti na lang at bumalik ka. Hoy, Xiaofei. Hindi dahil ikaw ang tinutukoy ni Chia. Kakabalik mo lang. Mas mabuting maghanap muna ng maayos na trabaho. Huwag gawing flashy, ay nako. Ipapasa ng mga magulang mo ang pera mula sa pagbebenta ng bahay sa'yo. Hindi mo ba gagamitin lahat para magrenta ng kotse? At itong babae ay ang babaeng ito. Ang kotse na ito ay nakapangalan kay Feije. Ang halaga sa merkado ay humigit kumulang 12 milyon. Bilyon-bilyon na ang halaga ni Feije. Ngayon, bumalik ako. Gusto lang niyang sunduin ang kanyang tiyuhin at tiyahin. Nakatira siya sa isang villa sa Longan Garden. Ang Longan Garden ay isang mayamang distrito sa lungsod ng Xihong. Isa ay isang courier. Paano nila ito magagawa? Napakakumbinsido ng pag-arte ni Yohoho. Halos niloko rin niya ako. Ang babaeng ito ang aktres na nahanap mo, Xiaofei. Hindi inaasahan, pagkatapos lamang ng ilang araw ng pag-alis. Ang kasanayang ito ay tungkol sa pagyayabang. Hahaha. Buntong hininga, pinanood kitang lumaki mula pagkabata. Paano ko hindi alam kung ano ka?
Isa ka lang piraso ng bulok na puti. Isang bagay na hindi mahahawakan sa pader. Naglakas loob ka talagang hampasin ako. Karaniwan, hindi siya makagawa ng kahit isang utos. Saan mo nakuha ang lakas ng loob mo ngayon? Pwede mong sabihin ang kahit ano tungkol sa akin ng normal. Pero ngayon, sinasabi mo ito tungkol sa anak ko. Nilalagay ko sa panganib ang buhay ko. Gusto rin kitang kagatin kung hindi kita tinanggap. Kailangang manirahan ang buong pamilya mo sa pangunahing kalsada. Binabayaran mo ang kabutihan sa pamamagitan ng pagtataksil. Naalala ko ang kontrata na nabanggit. Basta't sa loob ng isang taon, binayaran namin ang buong 200,000. Ang bahay na ito ay mananatiling atin. Hindi ko palalampasin kahit isang sentimo sa perang ito. Ipapadala sa iyong card. Pero naranasan ng mga magulang ko ang matinding sama ng loob. Hindi maaaring i-liquidate ang pera. Hahanapin ko ang hustisya para sa aking mga magulang. Nagpapanggap pa rin sa ganitong panahon. Hindi ako makapaniwala na abutin ito ng mas mababa sa isang buwan. Talagang kaya mong lumipad sa langit, di ba, anak ko? Pero, pangkalahatang tagapamahala ng sangay ng Meow. Marami siyang tao sa ilalim niya. Hindi mo ito mararating sa buong buhay mo. Sige na, sige. Ganun ba? Pagkatapos ay mabilis siyang tumigil. Hahaha, Xiao Bei. Akala mo ikaw ang chairman ng pamilya Meow. Talagang marunong kang magpanggap. Hahaha. Lene. Hehe. You. Ay. Ikaw pala, ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit ako pinalayas ng pamilya Meow? Ito. Totoo kaya ang sinabi niya? You. Tapos na. Kasalanan mo lahat, kasalanan mo. Kasalanan mo kung bakit nawalan ng trabaho ang anak mo. Impossible. Paano niya malalaman ang pamilya Yao? Napakalaking tao. Kasalanan mo lahat ito. Routine lang ito. Kung hindi ka magmamadali at mawawala, Jinwei. Susunod, hindi mo na matiis. Nanay at tatay. Buntong hininga. Pasensya na. Mula ngayon, wala nang nangahas mga api sa pamilya namin. Mabuti na lang at ligtas kang nakabalik. Buti na lang at bumalik ka. Ay naku, aya. You. Naku, hindi ba ito isang maliit na batang lumilipad para sa probinsya? Halos hindi niya ito makilala. Xiao Fi, ito ba talaga ang kotse mo? Ang laki ng iyong paglaki. O ikaw ba ang may potensyal? Isang taong kayang bumili ng ganoong kamahal na kotse. Haha, kumita ako ng kaunti sa labas. Hindi ka ba uwi para sunduin ang mga magulang ko para makalipat sila? Naku, tingnan mo kung gaano kabait si Xiao Fei. Gusto ng anak ko si Xiao Fei. Kalahati ng pagkain ay luto na. Hay, malalaki at maliliit na bag. Siguro ito ay pagmamahal sa anak ni matandang Li. Naku, maraming bagay ang tiyak na magastos. Xiao Fei, ang dami ng gamit. Tulungan kitang lahat na gumalaw ng sabay-sabay. Mabuti, kung ganoon, asahan kita. Plano ko ring bumalik ngayon, mag-donate ng pera sa baryo. Ginagamit sa pagtatayo ng mga bahay at kalsada. Isa rin itong paraan upang makapag-ambag ng kaunti sa nayon. Nanay, binili ito ni Coco. Gamitin nyo na lang. Gamitin mo lang ito ng may kumpiyansa. Buntong hininga. Tinulungan ako ni Kuya Fei na kumita ng malaki. Hindi naman ito malaking bagay. Ito ang unang beses ko dito. Hindi sigurado kung ano ang bibilhin. Kaya bumili ako ng kaunti pa. Nagtataka ako kung bagay ito sa panlasa mo. Mabait na bata, talagang maalalahanin ka. Buntong hininga. Lanan. Kasalanan mo lahat ito. Kung hindi, sa relasyon natin. Ang laki ng kinikita ng pamilya nila. At least makakapagbigay sila ng sopas. At sinira ang trabaho ng anak niya. Lene. Hoy, tara na, hehehe. Salamat, tito. Hoy, tara na. Kumakain ng pakwan na bagong pitas mula sa bukid. Pero sariwa pa ito. Sige na, hehe. Salamat, tito. Lanan, hahaha. Xiao Fi, Lanan. Ang babaeng ito siguro ang asawa na dinala mo pabalik. Hindi pa ganoon kabilis si Tia. Magkaibigan na lang tayo ngayon. Ang tiyahin ang masyadong mabilis magsalita. Hindi ka man lang bumati nang dumating ka. Wala rin kaming inihanda. Tita. Lanan. Binigay ito ng nanay ko sa'yo. Tanggapin mo na lang ng walang alalahanin. Kung hindi, kailangan niya akong kulitin ulit ng ilang araw. Girl, ito ay tanda ng pag-aalaga mo mula kay Tia. Tanggapin mo na lang. Salamat, tita. Siya nga pala, nanay. Ilang araw na ang nakalipas, inilipat ko sa iyo ang 2 milyon. Bakit hindi mo pa nakikitang may nagdadala nito para gumastos? Ahaha, akala namin ng nanay mo scam ito.
Hindi siya gumalaw at muntik nang tumawag ng pulis. Eksakto. Haha. Xiaofei. Maging tapat ka sa amin. Saan mo nakuha ang ganitong kalaking pera? Ikaw, hindi ka pwedeng may ginagawa. Ito ay isang bagay na kumikita ng mabilis. Elad, ubo. Tatay, ano bang sinasabi mo? Hoy, maging tapat ka lang. May ginawa ka bang iligal o walang disiplina? Kahit walang pera ang pamilya Li natin. Pero ang pamilya Li natin ay hindi kailanman gumawa ng iligal na bagay. Tito at tita. Nagpapatakbo si Li Fei ng lehitimong negosyo sa lungsod. Binili niya ito noon pa man. Nanalo ako ng mahigit 20 milyon sa lottery. Bukod pa rito, may kakaibang mata si Li Fei. Ginamit niya ang 20 milyong yuan para mag-trade ng stocks. Kumita siya ng 5 bilyong yuan sa loob lamang ng ilang araw. Bilyon. Xiaofei. Talagang kaya mong kumita ng ganong kalaking pera. Basta't wala kang ginawang iligal o istorbo, ayos lang yon. Bilyon. Hoy. Nanay at tatay. Huwag kayong mag-alala, nanay, tatay. Malaki ang kikitain ko sa hinaharap. Hindi mo na kailangang maghirap si tatay. Ang gabi na ngayon. Kung okay lang sa inyo, mananatili ako dito ngayong gabi. Kung may iba pa, pag-uusapan natin bukas. Paano ko ito hindi magugustuhan? Kasama kita. Sobrang saya ko. Kayo muna ang mag-usap. Maglilinis ako ng ilang kwarto. Ubo. Ahahaha. Tingnan mo ang alaala ko. May isang kwarto na hindi mo na kayang manirahan. Ngayong gabi, kayong lahat. Dalawa lang sa kanila ang medyo magagalit. Manatili muna tayo sa isang kwarto. Sige, ma, magpahinga na kayo. Keke, dapat magpahinga ka rin ng maaga. Bumalik muna tayo. Hehe. Dapat magpahinga ka rin ng maaga. Gutom. Kuya Fi, tara na. Gusto ba talaga nating matulog ng magkasama? Pero hindi pa ako handa. Baka dapat maligo muna ako. Nako. Li Fei, ang sama mong baboy. Mabahong baboy, galit na galit ako. Maayos naman silang dalawa, hindi ko lang marinig ang sinasabi. Pero narinig ko ang tungkol sa kanilang dalawa. Nag-flirt at nagbibiruan sila dito. Parang sinabi ni Coco na gusto niyang ibigay ito. Ang anak namin ay magkakaroon ng B. Coco, mabait kang babae. Eksakto. Ngayon ay napakaganda na. Talaga bang hindi ka nababalik sa lungsod kasama ko? Mga medical na kondisyon sa lungsod, mas maganda kaysa dito. Pupunta ka sa lungsod, mas madali ring alagaan ka. Xiaofei, huwag mo kaming pilitin. Ngayon alam kong ang galing mo. Makakapagpahinga na kami ng tatay mo. Naninirahan kami dito buong buhay namin. Hindi ko naisip na umalis dito. Buntong hininga, ang daming manok at pato dito. At ang mga gansa. Umalis kami at hindi kami makapagpahinga ng maayos. Dapat magmadali kang bumalik. Lanan, basta't ako ang mag-aalaga sa kanila sa bahay, sapat na yon. Huwag kang mag-alala, hahaha. Talaga bang hindi ka pupunta? Nasa lungsod na si Kuya Fei. Bumili ako ng bahay para sayo. Ngayon, para talaga ako sayo. Sunduin ka doon. Hintayin ka naming mamiss. Pupuntahan namin kayong dalawa. Buntong hininga. Ngayon, kayo. Bumalik muna tayo. Nanay at tatay. Nailipat ko ang 100 milyon sa card mo. Hindi mo kailangang mag-ipon para sa anak mo. Bumili ng kahit ano ang gusto mo. Kailan ka maghihintay? Noong dumating siya sa lungsod, tawagan mo ako. Ako na ang kukuha sayo. Sige, tara na. Buntong hininga. Hahaha. Buntong hininga. Haha. Ay. Lanan. Coco. Bakit ka tumitingin ng bahay ng walang dahilan?
Plano kong bumili ng isang villa na may napakalaking bakuran. Kita-kit sa susunod. Nang pumunta ako para hanapin ang aking tiyahin. Pwede mong kunin ang gamit ng tita. Sabay na dinala ang maliliit na hayop at may iba pa. Pinakiusapan ko si Tito Lee na maghanap ng ilang bodyguard na pupuntahan. Nakatira siya malapit sa bahay ng kanyang tiyahin. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Binubuli ang tiyo at tiyahin. Coco, Lanan, maraming salamat. Yene, akala mo lahat ay katulad mo. Parang baboy, tulog lang ang alam nito. Matalino talaga ako, di ba? Linfi, bumalik ka na ba? Lanan, kakauwi ko lang ngayon. Jiao. Ano ang kailangan mo sa akin? Kakakuha ko lang ng pamilya Zhao. Bangkarot na sila. Kailan ka pupunta para makita ako? Ililipat ko ang share sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Binili mo ang pamilya Zhao. Aha. Tanga, ibibigay ko ang mga detalye. Ganyan ang paraan. Paano ako magkakaroon ng anak na tulad mo? Tatay. Lahat ng ito ay gawa ni Li Fei. Halos nakuha ko na. Napanalunan ito ni Chen Jiao. Siya ang pumutol sa krus. Sinira ang mga magagandang plano ko. Tatay, hindi mo ako masisisi, tatay. Hindi mo kasalanan. Hindi mo nga matatalo ang ordinaryong tao. Sayang ang lahat ng dugo sa kanya. Wala siyang silbi. Ngayon, nalugi na ang pamilya Zhao natin. Yung babaeng si Chen Jiao ay medyo babae. Wala kaming balak na hayaang mabuhay ang aming pamilya Zhao. Tatay. Hindi ba maliit na sikat lang si Chen Jiao? Paano niya napabagsak ang pamilya Zhao natin? Tumahimik ka, hangal. Ang pamilyang Chen ng kabisera ay naipamana na ng mahigit 1,000 taon. Kahit igalaw mo ang mga daliri mo, maaari rin itong buhayin ang ating pamilya Zhao. Dinurog. Bukod pa rito, narinig ko silang nagsabi. Ang babaeng iyon na si Chen Jiao. Matapos makuha ang aming pamilya Zhao, gusto naming kunin ang buong pamilya Zhao namin bilang regalo para kay Li Fei. Malinaw ito. Inaalipusta nila ang pamilya Zhao natin. Ito ay labis na nakakagulat, tatay. Nagkamali ako, dad. At ang makamit ang magagandang bagay ay hindi sapat. Mga bagay na higit pa sa mapaminsala. Simula ngayon, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Magpapanggap na lang akong hindi nangyari. Isang anak na tulad mo. Lene. Hindi. Tatay, mali ako, tatay. Li Fei, kasalanan mo lahat ito. Wala akong naiwan kundi pera at mga tao. Ikaw ang nagdulot ng pagkawasak ng pamilya Zhao. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mamamatay ka. Ito ay kumpanya sa pangalan ni Zhao Jia. Hanggat nilagdaan ang kontrata, lahat ng ito ay sayo. Napakahalaga ng regalo ni Jiao. Paano nangyari na ako, si Chen Jiao, ang gumagawa nito? Hindi ba mahalaga ang pagiging inosente? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat. CJ, sa totoo lang, dati akong nagtrabaho sa pamilya Zhao dahil gusto ng pamilya Chen natin pagpasok sa bagong sektor ng enerhiya. Ngunit ang pamilya Zhao ay nasa aspetong ito. Medyo mature na ang teknolohiya. Kapag nakuha mo na ang kumpanya, mas komportable akong makipagtrabaho sa'yo. Sige, hindi ako magiging mayabang. Nais naming magkaroon kami ng masayang kooperasyon sa hinaharap. Maligayang kooperasyon. Matagal na rin akong hindi nakapunta sa stock market. Hari ng stock market, hindi. Bumalik na ang stock market sa merkado. Tingnan natin ang Tianning battery na inilabas ng sistema. Anong klaseng material ba talaga ito? At mahina ang pamamahala. Malapit ng mabangkarote. Lahat ng stock ng kumpanya ni Tianning ay ibinebenta. Ayos yan. Magkano ang itinapon mo ngayon? Kinuha ko lahat. Lanan. Mga kalat-kalat na shares sa labas ng kumpanya ng Tianjin. Dapat nilinis ko na lahat. Ngayon, hawak ko ang 40% ng shares. Isang tunay na pangunahing shareholder. Panahon na para pumunta sa kumpanya ng Tianjin. Pag-usapan natin ang mga acquisition. Lanan. Ating gabi na. Ngayon, sobrang lalim na ng tulog ko. Malinaw na sinabi ng sistema na ngayong hapon ito. Sa 3:00 ng hapon, makikita mo ito sa Swan Lake Central Pavilion. Isang henyo na babae ang nahulog sa tubig. Kung itatabi mo ito, maaari rin itong mag-trigger ng mga pahiwatig tungkol sa mga nakatagong karakter. Ay hindi, ay naku. Huli na.
Dapat ito na. Kailangan mo talagang mahuli ito, ay naku. 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 Sobrang madulas ng mga kamay mo. Ito ang pinakabagong modelo ng fruit phone. Ang layo nito. Paano ko sila makukuha? Kasali ako dito. Isang bagong kuha na 9 grid. Lahat sila ay mga larawan ni Xiuxiu. Kailangan ko itong pulutin. Hoy, ikaw na ang mauna. Tulungan mo akong kunin ang telepono. Ang 100 yuan na ito ay sayo. Ako. Hindi ko kaya. Hindi ko na naglakas loob na tumingin pa. Hindi pa rin sapat ang 100 yuan. Mabibili mo ito sa halagang 100 yuan. Ilang araw na akong nagluluto para sayo. Huwag maging walang utang na loob, walang mali. Hindi ako marunong lumangoy. Kung bumagsak ka, sa tingin ko iniisip mo lang na kulang ito. Ngayon, kahit ang pagmamakaawa ay sobrang sakim na. Mag-ingat na huwag muling maging sakim. Kahit ito ay hindi. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Marami na akong nakita na katulad mo. Nagkukunwaring malambot at mahina. Hindi ba gusto mo lang ng mas maraming pera? Lene, bilisan mo at kunin mo na para sa akin. Baka mas maganda ang mood ko. Maaari ka nilang bigyan ng kaunting dagdag na pera. Lene. Hindi, ayoko talaga ng pera, gusto ko lang. Tama na ang usapan. Ay, sapat na ba ang 200 yuan? Hindi mo pa rin nakukuha, ano? Ay. Sa tingin ko, napakahalaga ng notebook na ito. Ang litrato ba dito ay dati mong minamahal? Kung hindi mo ako tutulungan, pulutin mo. Iniwan ko lang ito. Hindi. Iniwan yon sa akin ng kapatid ko. Bakit ayaw mo na ang script mo? Kung ganoon, itatapon ko na lang. Gusto kong makita mismo. Talagang natatakot ka sa taas. O peke lang ba ang takot sa taas? Huwag mo akong pakawalan. Aalis na ako ngayon. Bakit magpapanggap na si Lindayu? Bilisan mo at bumaba ka. Mag-ingat ka. Sino ka? Tingnan natin kung sino ang mga has na gumalaw. May daliri siya. Sino ka? Nakikialam sa buhay ng iba. Siya ang gustong bumagsak din. Ano ang kinalaman nito sa atin? Nawala mo rin ang telepono mo. At hayaan mong ang iba ang mag-risk para sa'yo. At tinakot pa siya gamit ang kanyang mga gamit. Kakakuha mo lang ng notebook niya. Ang paraan ng pagpilit niya sa kanya na pumasok sa tubig. Kinuhanan ko ng litrato silang lahat. Kung umabot ito sa istasyon ng pulis, Dine. Kaya ano nga ba ang itinuturing na pag-aaway at pag-udyok ng gulo? O sadyang tangkang pagpatay? Kaligtaan mo na, kalimutan mo na. Tara na. Ay, ang malas naman. Yes. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Kung hindi dahil sa'yo kanina. Tapos na ang lahat. Nakita ko lang ang sinusulat mo. Puno ng mga formula ang iyong kwaderno. Parang isang maliit na henyo sa pananaliksik. Gumagawa ako ng math. Sabi ng kapatid ko, matalas daw ang isip ko simula bata pa ako. Hayaan mo akong mag-aral ng mabuti. Sana makapasok ka sa magandang unibersidad sa hinaharap. Ang tabing lawa na ito ay tayo. Ang huling lugar para magkita. Noong araw na yon, sinabi niyang magtatrabaho siya sa lungsod. Kumita siya ng pera at bumalik upang gamutin ang kanyang lola. Sinabi pa nga niya na maghihintay siya hanggang makapagtapos ako. Dalhin mo kami sa tabing ilog na ito para magbangka. Ngunit nawala siya ng 3 taon. Walang telepono rin. Wala ring impormasyon. Parang ang buong tao ay nawala sa hangin. Ngayon ay nakaratay na si Lola. Hinihikayat din ng ospital ang pagbabayad ng mga bayarin sa medikal. Matagal nang walang laman ang bahay. Pumunta dito araw-araw, lutasin ang mga problemang kinakaharap ng ibabaw ng lawa. Mukhang mas lalapit ito sa kapatid niya. Mukhang makakahanap ito ng solusyon. Buntong hininga. May 500,000 yuan sa card na ito. Una, bayaran ang mga gastusin sa medical ng iyong lola. Ang password ay 60. Gamitin ito para sa mga emerhensya. Hindi ko pwedeng kunin ang pera mo. Buntong hininga. Isipin mo na lang na ako ang nagpapahiram sa'yo. Kakakita ko lang ng script mo. Ang formula ay lohikal na malinaw. May talento siya sa pagsusuri ng datos. Pumunta ka sa kumpanya bukas para makita ako. Ang sahod ay kinakalkula tulad ng para sa mga regular na empleyado. Ituring mo itong paunang bayad para sa iyong sahod. Kumusta? Salamat, talagang maraming salamat. Sino ka? Ikaw siguro si Liffy. May mga tao na gumagastos ng 10 milyon para bilhin ang buhay mo. Mukhang ganoon.
Kamakailan, hinaharangan ko ang maraming tao. Kaya iniisip mo na isang laro lang ito, makukuha mo ang 10 milyon gamit lang ang kutsilyo. Malapit nang mamatay si Li Fei, pero matigas pa rin ang ulo mo. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Nagsisinungaling sa'yo. Sino ang nagpadala sa'yo? Hindi mahalaga kung sino ang nagpadala nito. Ang mahalaga ay patay ka na. You! Hoy, Lene. Bata ka, sasabihin ko sa'yo. Ngayon, patay ka na. Kapatid, papatay natin siya ng magkasama. Hinati ko ang bounty sa dalawa. You! Hindi ako kaibigan. Maraming salamat sa tagapagligtas sa aking buhay. Ikaw ang nakatatandang kapatid ni Kixin, si Kishen. Kapatid, kilala mo ako. Nakita ko na ang mga larawan mo at ni Kixin dati. Magkamukha kayo. Ilang taon na ang nakalipas, lumabas ako kasama ang iba para gumawa ng iligal na trabaho. Niloko siya papasok sa isang pugon ng itim na ladrilyo. Nakakadena araw-araw. Nabali niya ang 2 tadyang bago tumakas. Nang bumalik ako sa aking orihinal na tirahan, matagal nang nawala ang tao. Naghanap ako ng 3 buwan. Ngayon, sa wakas ay nakasalubong ko si Shinchan. Sabi ni Xiaoxin, ikaw ang tagapagligtas niya. Salamat sa iyo, Ginoong Li. Kung hindi ang kapatid kong babae, malamang wala si Lola dito. Nailigtas mo si Kixin. Ikaw ang tagapagligtas ni Kixin. Siya ang tagapagligtas ko, Qisheng. Ang iyong kabaitan. Sa buhay na ito, babayaran kita kahit ano pa ang gawin ko. Kapatid Qi, alam mo ba kung sino ang nagpadala sa kanya para patayin ako? Ang 10 milyon ay hindi maliit na halaga. Totoo ang sinabi ni Kuya Li. Ang alam ko lang ay isang boss na nagngangalang Zhao. Hindi rin ako sigurado sa mga detalye. Sinasabing napakawalang awa ng lalaking ito. At sinabi pa niya, basta't maibabalik ko ang buhay, kailangan pa nilang magdagdag ng 2 milyon. Zhao Zimin na naman ikaw. Mukhang pareho tayong dalawa. Kapag dumating ang panahon na para tuluyang ayusin ito. Kuya Qi, may hihingi ako ng pabor sa'yo. Yenan, bro, sabihin mo sa akin. Tawagan si Zhao Zimin. Sabihin mo na lang na naitali mo na ako. Hindi ba niya gusto ang buhay ko? Kung ganoon, hayaan mo siyang personal na kunin ako. Lanan. Buntong hininga. Ha? Lene. Lifi, may araw ka rin. Hindi ka ba kahanga-hanga? Lene. Hindi ba nakatali pa rin siya na parang aso? Sasabihin ko sa'yo na sa tingin mo nanalo ka. Yine, si Lord Zhao ay nakipag-alyansa sa akin. Isipin mong karapat-dapat ka sa kung ano ang nararapat sa'yo. Ngayon, naipit ako dito. Pero huwag mo nang isipin. Pag-iwas sa legal na parusa, tumahimik ka, buntong hininga, matigas pa rin ang ulo kahit malapit nang mamatay. Kung hindi dahil sa'yo, akin na si Chen Jiao. Ako ang nakikipagtulungan sa kanila. Lahat ng meron ka ngayon ay akin na. Akala mo ikaw ngayon, makakalabas pa ba ako ng buhay? Naglalakas loob akong pumunta mag-isa. Hindi kita sineryoso, hahaha. Naku, Boss Zhao. Pigilan mo na ang pag-aaksaya ng salita sa kanya. Una, ayusin ang natitirang balanse. Dalhin ang tao, gawin mo ang gusto mo. Hoy, ito na ang huling bayad para kay Jaisheng. Kung magaling ka, sumunod ka sa akin. Sigurado akong mag-enjoy ka sa magandang buhay. Buntong hininga. Lene. Lifi. Hindi ba dapat matalas ang mga mata mo? Sige, kukunin ko ang sayo ngayon. Tanggalin lahat ng mata. Hindi ka makakatakas kahit gusto mo. At tumakas. Sa tingin ko ikaw ang dapat tumatakbo palayo. Yun. Anong nangyayari? Young Master Jin, paano mo nagawang buluhin ako? Pasensya na, alam namin ni Kuya Li. Nagpuslit ka at nagbigay ng suhol para kumuha ng mga mamamatay tao. Matibay ang ebidensya, hintayin mo lang na dalhin ka sa istasyon. Pakainin ang ano. Sabi mo may nangyari sa kumpanya. Matandang Wang. Nakita mo rin.
Ilang araw pa lang ang lumipas. Pagkatapos ay inilaan niya ito sa departamento ng KE. 10 milyong pondo para sa KE. Ito ay walang saysay at sobrang tiwala namin sa kanya noon. Pero tinatrato niya ang kumpanya na parang biro lang. Si Tianning ay niloloko ng ganito. Sa huli matatapos na ito. Tama ba? Narinig ko na may ilang kumpanya si Ginoong Lee na bangkarote ang aming kumpanya. Hinaplos niya ang kanyang puwet at umalis. Pero ito ang ating lifeline. Hindi si Ginoong Lee, hindi ang ganong klase ng tao. Tumahimik ka. Sino ba ang hindi nakakaalam na may nangyayari sa departamento ng KE. Dahil bata ka pa. Dahil ba sa mga sales people kaya sila gumagawa ng KE. Kung hindi dahil sa'yo, hindi rin gagawin yon ni Pangulong Lee. Ang dami ng inilaan na pera sa KE. Ngunit ang departamento ng KE. Ay nauna na. Malaki na ang naging progreso. Isang hakbang na lang pasulong. Maaari naming direktang ikonekta ang aming mga baterya. Naabot na ng teknolohiya ang bagong yugto. Maaari itong magdala ng daan-daang beses ng kita ng kumpanya. Ikaw na bata, ano bang alam mo? Nasa Tianning Company kami. Matagal na akong nandito. Paano naman ang mga tao sa KE. Hindi pa rin natin alam ang antas. Naabot din ito ang bagong antas. Akala mo ba nauuna ka sa buong mundo? Mabilis na i-withdraw ang lahat ng pondo ng departamento ng KE. Ilagay ang pondo ng KE. Department. Lahat ng ito ay napupunta sa publicity at makakamit ang dakilang bagay. Gusto kong makita ito. Gaano kagaling si Pangulong Lee? Nandito lang ako. Gusto ko talagang marinig mula sa'yo. Sabihin mo sa akin ang isang bagay. Paano niyo nakalimutan? Ngayon ako na ang isa. Paano naman ang chairman ng Tianning Company? Ang pangalan ni Chairman Wang ay Chairman Wang. Akala niya palagi na niyang ginagawa iyon. Lahat ba sila ay mga chairman? Li Fei, huwag kang lalayo. Si Tianning ay isang bagay na pinanood naming lumaki. Hindi ito bahay ng isang tao. Kung gusto mong maging isang panig na opisyal, ayos lang iyon. Babayaran ko ang 3 beses ng presyo sa merkado. Ibebenta ko sa iyo ang mga shares ko. Kumusta? Tama, pareho kaming may hawak ng 30% ng shares. Ayon sa proporsyon ng merkado, hindi bababa sa 50 milyong yuan sa kabuuan. Kung babayaran mo kami ng 150 milyon, pareho nating hawakan ito sa ating mga kamay. Paano kung ibenta mo lahat ng shares ko sa iyo? Sige, gagawin ko ang sinasabi mo. Ngayon, ipapagawa ko na sa finance department. Ang pera ay ililipat sa iyong card. Ibigay ang iyong mga shares. Ahahahehe. Ay. Ay. Buntong hininga. Nilagdaan ang kontrata. Huwag mong pagsisihan. Masyado ka pang bata. Gumastos ng napakaraming pera sa ganitong tambak ng kala. Tunay nga, napakabihira ng ganitong biktima. Magandang balita, Pangulong Lee. Nandoon lang ang departamento ng KE. Isang bagong uri ng baterya ang na-develop. Kung ikukumpara sa mga nauna, ang bagong energy battery na ito, tumaas ng 50% ang rate ng conversion ng baterya sa merkado. Ayos yan, Kuya Lee. Nagtagumpay kami. Kapag nag-withdraw ka, ang halaga ng merkado ng Tianning ay tumaas ng hindi bababa sa ilang daang beses. Regalo mula sa inyo. Tinanggap ko ito ng may ngiti. Jiao, anong ginagawa mo dito? Narinig ko ang tungkol kay Li Fei kahapon. Nalutas niya ang isang kaso na may kaugnayan sa gang. At kahapon, ang kumpanya niya ang gumawa nito. Ito ang kauna-unahang teknolohiya ng baterya sa mundo. Si Li Fei at ako ay mga kasosyo sa negosyo. Binuo niya ang teknolohiyang ito. Siguro para sa akin ito. Jiao, paano ka naging ganito? Ako ang unang nakilala siya, hindi ba? Ano ngayon? Talaga bang may first come, first serve? Patas ang laban natin. Ano bang masama doon? O baka care, natatakot ka? Pagkatapos ng lahat, ang pagiging cute ay nasa pagiging sexy. Wala sa harap nila. Ikaw ang natatakot. Kitang-kita si Kuya Li Fei. Ang paborito ko ay ako. Ito ang kapatid ni Li Fei. Personal na humuni si nanay. Hindi nagsiselos si Jiao, di ba? Hindi pwede. Paano nagbalik ang dalawang ninuno na ito sa isa't isa? Hindi niya kayang makasakit ng kahit sino. Nagbibigay ka ng bahay at kotse. Isa ang nagbigay sa akin ng kasama. Ay naku. Sino ba ang makakaunawa sa sakit ng pamumuhay sa isang babae? Buntong hininga. Kapatid na Fei. Paulit-ulit na sinasabi ni Lolo tungkol kay Rang. Sasama ka sa akin sa hapunan ngayon. Kapatid na Fei. Narinig ng tatay ko na iniligtas mo ako ng 2 beses. Ngayon, kailangan mong umuwi kasama ko. Buntong hininga. Ngayon, wala sa inyong mga pamilya ang babalik. Dadalahin ko kayong dalawa sa bahay ko para maghapunan. Ano sa tingin mo? Kung ganoon, makikinig ako kay Kuya Fei. Dahil aalis si Keke. Sige, pupunta rin ako. Sige, tara na. Dapat ba akong magpalit ng damit? Hindi. Maganda ka kahit paano mo padamitin. Bibili ba ako ng kahit ano? Hindi. Basta dumating ang tao, sapat na yon.